Mr. Silent Channel. Kabanata 1041 hanggang 1050. Ang ganitong uri ng banggaan ng lalaki ay nahawaan halos lahat. Maging ang ika-68 na natalo sa laro, ay hinangaan ito ng lahat. Sa huli, nakatayo sa gitna ng playing field ang tanging mecha na naglabas ng gintong liwanag. Bagamat tila nagkaroon ito ng maraming pinsala at bitak, kahit na tila napakalungkot. Ngunit sa huli, umiiral pa rin ang hininga nito, at nananatili pa rin ang kapangyarihan nito. Ito pa rin ang nagwagi sa larong ito pa rin ang pinaka-nakakaloka, ang malakas. Ang hari ng baril, ang hari ng baril, ang hari ng baril. Hindi ko alam kung sino ang unang nag-share, kahit ang mga commentators ay hindi maiwasang tawagin ang titulong ito. Sa edisyong ito ng Mecha Contest, hindi kakaunti ang mga dibisyon ng mecha na gumagamit ng mga sibat bilang sandata, ngunit kakaunti ang maaaring tuluyang makapasok sa huling yugto. Kabilang sa mga ito, ang dalawang kinatawan ay walang alinlangan na 66. Ang dalawang mekano. At no. 68. Ang labanan ngayon, bagamat ang huling yugto lamang ng pangkat, ay walang alinlangan na nagpasya sa pagkakasunod-sunod ng mga baril bilang mga armas ng mecha. Walang duda na ang marksmanship ng no. 66 ang pinakamakapangyarihan. Sa sandaling ito, ipinikit ni Tang Wulan sa Star Dao Cabin ang kanyang mga mata, at sa kanyang isipan, ang lahat ng resulta ng pagbaril ay natusok lang. Nahuli, parang nahuli ko talaga. Nang sinaksak niya ang putok na iyon, malinaw niyang naramdaman na sa kanyang isipan, ang kanyang figure ay tila nagsasapawan sa figurang ipinakita ni Old Tang noong itinuturo niya ang punto. Hanggang sa sandaling ito ay lubos niyang natitiyak na sa wakas ay tapos na ang kanyang sinabi. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, at ang pagsasanay sa loob ng maraming araw ay sa wakas ay hindi nawala ng saysay. Ganito lang ang style ng marksmanship, ang tagal na niyang nag-ensayo, pero sa huli, ang ani ang laging magpapasaya sa mga tao. Una sa grupo, kwalipikado. Soul Master Warfare, Mecha Warfare, parehong pumasok sa Final 16 Finals, at isa sa mga paborito na manalo ng championship. Bagamat ang mecha ay hindi kasing lakas ng boses ng Soul Master Warfare, ito ay dahil hindi isinama ni Tang Wulan ang higit pang soul skills dito sa panahon ng Mecha Warfare, at siya mismo ang mas nagsanay. Ang kontrol ng mecha. Kampyon, ang sarili ay maaari lamang maging tunay na kampyon. Sumasang-ayon ako. Ang mababang boses ay tila kumalat sa buong madilim na mundo. Sa mataas na trono, nakaupo ang isang napakalaking figure, ang kanyang katawan ay itim na itim, tila isang napakalaking estatwa na hugis tao. Ngunit nang magsalita siya, marahas na nasira ang buong paligid. Sa langit, ang napakalaking kulay abo na figure ay tumanggaw sa kanya, mabuti, pagkatapos ay maghahanda tayo. Sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa atin. Lahat ng pagbabanta ay dapat sirain. Ang iyong anak, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kamatayan. Kapag nasakop natin ang mundong iyon, ang lahat ng pagkonsumo ay mapupuno. Huwag kang magsalita ng kalokohan, ang mundong iyan ay dapat ay nilamon na natin noon pa man. Dahil ang mga tao ay handang tumulong sa atin na buksan ang daanan, kung gayon ang mundong iyon ay nasa iyong mga daliri. So, nagtapos ba tayo ng kontrata sa kanila? Oo. Hindi sumasalungat sa atin ang layunin nila. Ang gusto nilang gawin ay patayin ang lahat ng may buhay. Ang gusto nating gawin ay lamunin ang lahat ng lakas sa mundong iyon. Ang gusto nila ay higit na karaingan at pagkasira. Ang kapangyarihan ng pagkawasak. At ang gusto natin ay ang lahat ng enerhiya. Paano kung ibigay ito sa kanila? Mga baliw talaga ang mga taong iyon, gusto nilang baguhin ang kanilang antas ng God Realm na may pagkawasak bilang ubod at sama ng loob bilang batayan. At kung makakakuha tayo ng sapat na enerhiya, ito ay sapat na upang payagan ang eroplano na mag-evolve. Ngunit ang dalawa ay ang dalawa. Ang estado ni Lee. Halika at maghanda. Pumirma kaming siyam sa kanila ng kontrata, at hindi sila ng ahas na pagsisihan iyon. Well, iyon lang. Pag-usapan natin ang kumpletong pagkawasak ng mga mapot na tao na humaharang sa atin sa mga nakaraang taon. Matagal nang konektado ang channel. Oras na para gumawa ng mapagpasyang desisyon. Kung maghahanap tayo ng mga pagkakataon sa konserbatibong paraan, hindi pa rin natin alam kung gaano katagal ito maaantala. Bagamat maaari tayong matalo, gagawin natin ang lahat. Kapag nagtagumpay tayo, magdadala ito sa atin ng mga benepisyo. Lalampas ito sa kabuuan ng lahat ng maliliit na mundong nilamon natin noon. Nakalubog sa mundo ng pagmumuni-muni, tahimik na naramdaman ni Tang Wulan ang lahat ng elemento ng mundo sa paligid niya. Sinabi sa kanya ni siya ay nakakailanganin din ng napakahabang proseso mula sa simula upang maramdaman ang presensya ng elemento upang tuluyang makapasok sa espiritual na kaharian. Ang kakayahang madama ang pagkakaroon ng mga elemento ay maaari lamang mga hulugan na siya ay may posibilidad na makapasok sa espiritual na kaharian. Ang tunay na kahulugan ng Kailanawan at ang kakayahang direktang kontrolin ang mga panlabas na elemento sa pamamagitan ng kapangyarihang pangkaisipan ay ang mga palatandaan ng pagkumpleto ng espiritual na kaharian. Walang duda na sa kasalukuyang cultivation base ni Tang Wulan, ang layuning ito ay napakalayo pa rin. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang patuloy na pakiramdam.
Sa proseso ng pagdama ng mga elemento, ito rin ay isang mahusay na pagsasanay ng sariling espiritual na kapangyarihan, at kasabay nito, mas mauunawaan din nito ang mga orihinal na katangian ng mundo. Kahit na si Tang Wulan ay nasa Soul Emperor level pa, si Xiaoyi ay nagturo na sa kanya ng maraming kaalaman na may kaugnayan sa title Daoluo. Sa antas ng title Daoluo, ang bawat level up ay napakahirap. Kabilang sa mga ito, ang pag-unawa sa pinagmulan ng mundo at pagkuha ng sarili bilang malapit sa pinagmulan hanggat maaari ay ang pangunahing prioridad. Sa panahong ito, walang kakayahang magsalita, higit pa ay ang mapagtanto ng sarili, ang orihinal na mundo na napagtanto ng bawat katawan ng tao ay iba, at sino man ang pinakamalapit sa katotohanan ay walang alinlangan na pinakamalapit sa rurok. Walang makapagsasabi sa iba kung ano ang pinagmulan ng mundo, dahil iba-iba ang kaisipan at kakayahan ng bawat isa, at iba rin ang pinanggalingan na pinakamalapit sa kanya. Kabilang sa mga ito ay malalim at malalim, kaya ito ay dapat na higit patungkol sa pag-unawa. Ang walang alinlangan na talento ni Tang Wulan ay nagawang talunin ng Zu9 gamit ang 6-string Soul Emperor Cultivation Base. Siyempre, ito ay dahil sa intensyonal na konsesyon ng Zu9 at sa pangkalahatang pagmamaliit ng kaaway, ngunit iyon ay isa ring title Daoluo. Ang kakayahan ni Tang Wulan na talunin siya ay talagang nabigla sa buong Blood God Camp. Sa makatuwid, umaasa si Xiaoyi na mula ngayon, magagawa niya ang ilang bagay na gagawin ni title Daoluo, at habang nasa pinakamabuting taon na siya, maglalatag siya ng mas matibay na pundasyon para sa kanyang sarili at maghahanda para sa hinaharap na pag-akyat sa tugatog ng sangkatauhan. Malaki ang epekto ng pag-unlad ng agham at teknolohiya sa Soul Master, na humahantong sa pagbaba ng status ng Soul Master, ngunit walang duda na ang pinakamataas na Soul Master ay bahagi pa rin ng mundo na nakatayo sa tuktok. Nasa sakuna ang Shrek Academy noong panahong iyon. Kung gustong tumakas ni Qingtian Daoluo, walang makakapigil sa kanya. Dapat niyang protektahan si Tang Wulan at ang iba pa, at iwan ang huling binhi sa Shrek Academy. Noon lamang niya sa wakas ay piniling magsakripisyo at matinding saktan ang Holy Spirit Cult. May isip ng isa kung gaano kakilakilabot ang fighting power ng isang 4-character Battle Armor Master at Extreme Daoluo. Kapag naabot na nito ang antas na iyon, magkakaroon ito ng estratehikong kahalagahan para sa buong federasyon. Ito rin ang tunay na dahilan kung bakit hindi bumagsak ang Shrek Academy sa loob ng maraming taon. Nais ni Tang Wulan na itayo muli ang Shrek Academy, ang kapangyarihan ay kailangan, ngunit ang parehong ay totoo sa ganap na lakas. Pakiramdam sa pagmumuni-muni, hindi ko alam kung gaano katagal, unti-unting pumasok si Tang Wulan sa isang estado ng kawalan. Kamakailan, ang iba't ibang mga kakayahan ay masyadong mabilis na umunlad, kaya't binigyan din niya ang kanyang sarili ng mas mahabang oras upang magnilay. Matapos lumago ang lakas, kailangan mo ng higit na pangunawa, at tanging sa sapat na pag-unawa ay mas mauunawaan at makokontrol mo ang iyong sarili. Malapit na ang huling yugto ng Starfights Battle. Net Federation Challenge. Walang maraming mga kompetisyon, ngunit ang lahat ng mga taong kailangang harapin ay ang pinakamalakas sa mga kabataang henerasyon ng Federation. Sa madaling salita, ito ang pinakamalakas sa ilalim ng 3-character Battle Armor Master. Ang bawat kasunod na laro ay magiging lubhang mahirap. Sa panig ng Legion lamang, alam niyang may dalawa pang nakarating sa huling yugto. Walang mashan. Tumigil talaga ang lakas ni Yima Shan sa group stage. Alam mo, siya ang 2-character Battle Armor Master ng 8-ringed Spirit Daoluo Realm. Ang layo na 3-character Battle Armor Master ay kailangan lamang upang makumplito ang Battle Armor. Gayunpaman, natalo pa rin si Ma Shan ng dalawang laro sa yugto ng grupo, kaya nabigong makapasok sa huling 16. At ang grupo ni Tang Wulan ay medyo mahina sa kabuuang lakas. At ang kanyang sariling ipinakitang kakayahan ay lubhang kakaiba, kaya siya ay may lilista bilang isang hotspot. Dahil wala talagang nakakaalam kung anong antas ng paglilinang siya. Sa pamamagitan ng cover-up na kakayahan na nakuha mula sa Devil Island, palagi niyang natatakpan ng husto ang kanyang tunay na cultivation status. Sa makatuwid, ang bilang ng mga singsing ng espiritu na inilabas niya ay mukhang iba sa bawat laro, at ang mga kulay ay lahat din ng uri ng kakaibang mga bulaklak. Isa rin itong highlight ng kompetisyong ito. Siyempre, may mga kakilala din sa huling yugto. Sa mga kakilala, may 2 taong pinakakilala niya. Naka-crossleg sa tahimik na silid, nakapikit si Ye Xinglan, kahit nagmumuni-muni siya, nagpapalabas pa rin siya ng hindi masabi na matalas na aura. Ang uniforme ng navy blue ay nangangahulugan na ang kanyang hukbo ay ang hukbong dagat, at sa kanyang mga balikat, si Jin Guangyi ay nakabitin ng ranggo ng Teniente Coronel na may 2 bar at 2 bituin. Siya at si Xu Lizhi ay tinanggap sa hukbong dagat na ito sa pagpili ng recruit batay sa kanilang mga kasanayan, ang Federal East China Sea Fleet, na kilala bilang ang Invincible Fleet. Ito rin ang pinakamakapangyarihang fleet sa buong Federation. Sa mga tuntunin ng bilang ng mga tropa, ang Eastern Navy Regiment at ang Northern Navy Regiment ay wala ng higit pa. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas at kagamitan, ang North Navy Regiment ay malayo sa maihahambing. Ito ang piling tao ng tunay na piling tao. Sa likod ng Eastern Navy Regiment, nakatayo ang Federal Hall of War. Ang kapangyarihan dito ay ang pinakadalisay, iyon ay, ang Federal Assembly.
Ang commander ng Eastern Navy Regiment ay isang admiral at isang tunay na pinuno ng militar. Ang mga regulasyong militar ng Eastern Navy Regiment ay napakasimple at ginagamit lamang ang mga ito. Hanggat mayroon kang lakas, ito ay pinakamadaling makakuha ng pambihirang promosyon dito. Walang nang ahas na magsagawa ng paboritismo sa ilalim ng pangangasiwa ng templo ng digmaan. Bukod dito, ang Eastern Navy Regiment din ang pinaka-nagsusulong ng individual na puwersa sa lahat ng armadong puwersa ng Federation. Sina Ye Xinglan at Xu Lizhi ay parehong pumasok sa Legion pagkatapos magpalit ng kanilang hitsura at lumahok sa assessment. Walang alinlangan, ang isang Food-type War Spirit Master sa antas ng Sixth-ring Soul Emperor ay agad na pinahahalagahan. Noong una siyang dumating dito, mas pinahahalagahan si Xu Lizhi kaysa kay Ye Xinglan. Ang dahilan para dito ay napakasimple. Ang isang Soul Emperor level Food Soul Master ay tunay na umabot sa isang estado ng digmaan. Sa kanyang kakayahan lamang, kaya niyang suportahan ang lahat ng gastusin sa isang battleship. Hanggat sapat ang bilang ng mga Soul Master sa battleship, ang battleship ay halos maaari kang magpatuloy sa pakikipaglaban sa dagat. Sa makatuwid, pagkatapos sumali sa hukbo, si Xu Lizhi ay direktang ginawaran ng ranggo ng Mayor, na maaari ding ituring bilang pinakamataas na ranggo sa mga Shrek 7 Devils. Si Xu Lizhi ay isa na ngayong Tenyente Koronel sa Logistics Department ng Eastern Navy Regiment. Bilang karagdagan, mahusay siyang gumanap sa isang ehersisyo. Sa kanyang steamed bond martial spirit, binigyan niya ng malaking pakinabang ang kanyang sariling barkong pandigma at nanalo ng pinakamataas na papuri mula sa hukbo. Sa loob ng 3 buwan, ma-promote siya sa ranggong koronel. Mahigit 1 buwan na ang lumipas mula noong aktwal na pagsasanay sa labanan, ngunit ito ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao. Sa oras na iyon, si Xu Lizhi ay nakatayo sa isang mataas na lugar, gumagawa ng iba't ibang uri ng steamed bonds habang ginagamit ang mga nakatagong armas ng Tangsek upang ihagis ang mga steamed bond na ito at itapon ang mga ito sa ilang mahahalagang posisyon sa labanan. Ang pinaka-epektibong bagay ay hindi ang pagpapanumbalik ng malalaking meat bond, ngunit ang magaan at magaan na steamed bond, na lubos na nagpapataas ng kahusayan sa paggalaw ng lahat ng mga unit ng labanan. Nakuha pa ng mga mecha troops sa battleship ang kanyang uhaw sa dugo na beanbags, at nang umangat sila sa himpapawid sa battleship to battle mecha battle, ginamit nila ang ganap na superioridad para patayin ang mga kalaban na dapat ay pantay na tugma. Masasabing sa labanang iyon, binago ni Xu Lizhi ang sitwasyon ng labanan sa isang tao. Dito nakasalalay ang superiority ng high-level Food-type War Spirit Master. Pagkatapos ng internship na iyon, naging target siya ng iba't ibang pangunahing battleship. Sa pamamagitan lamang nito maaaring tumaas ang kanyang ranggo ng ganoon kabilis, at kilala na siya ngayon bilang tumataas na bituin ng Logistics Department ng East China Sea Fleet. Kapag nakapasok na ang kanyang cultivation sa kaharian ng Soul Sage, mas marami siyang magagamit muli. Tungkol naman sa East China Sea Fleet, inaasahan na sa hinaharap ay may tatayo niya siya bilang Food Title Daoluo. Mayroon lamang 2 Food Title Daoluo sa kontinente, at pareho silang mahigit 80 taong gulang. Mga taong gulang, imposibleng maglingkod sa hukbo. At kapag ang isang fleet ay may pamagat na Daoluo level Food Soul Master, maaari pa itong tawaging Undead Fleet. Sa makatuwid, si Xu Lizhi ay isang madiskarteng talento sa fleet. Kung ikukumpara kay Xu Lizhi, ang landas ni Ye Xinglan ay ganap na naiiba. Bilang isang Soul Master, ang Sixth-ring Soul Emperor, hindi imposible para sa ibang tropa na makuha ang rank of Major noong una silang sumali. Ngunit hindi sa East China Sea Fleet. Ang East China Sea Fleet ay may mahigpit na pangangailangan, at mayroon itong malaking bilang ng malalakas na lalaki. Hindi sapat na magkaroon ng lakas ng nag-iisa, ngunit mayroon ding sapat na pagiging epektibo ng labanan. Walang pantay na tanda sa pagitan ng dalawa. Maraming mga akademya ng mga Spirit Masters, pagkatapos sumali sa hukbo, ay hindi gaanong gumanap sa kanilang paglilinang. Sa makatuwid, malinaw na itinakda ng Eastern Navy Regiment na ang pinakamataas na ranggo ng isang purong War Spirit Master na sumasali sa Legion ay Kapitan. Sa makatuwid, pagkatapos sumali ni Ye Xinglan, ang ranggo na nakuha niya ay Kapitan. Sa maikling panahon, maaari na siyang maging Tenyente Koronel, mag-isa. Ang Eastern Navy Regiment ay nagtataguyod ng individual na puwersa, at ang iba't ibang mga kompetisyon sa loob ng regiment ay umuusbong ng walang hanggan. At si Ye Xinglan, na umaasa sa kanyang sobrang personal na lakas, ay mabilis na nasweep ang 3 individual na kompetisyon at napanalunan ang championship ng magkakasunod, kaya nakuha ang atensyon mula sa itaas. Siya mismo ay isang napakagandang babae, at nagpakita siya ng sobrang epektibong labanan, na naging dahilan upang mas bigyan siya ng pansin ng mga senior officer ng Legion. Hindi pa nagtagal, umaasa sa kanyang walang patid na layunin ng espada, matigas ang ulo niyang tinalo ang isang Counter-Level 2 Character Battle Armor Master at na-promote sa ranggo ng Lieutenant Colonel. Sa labanang iyon, si Ye Xinglan mismo ay hindi gaanong nasugatan, ngunit natalo niya ang kanyang kalaban sa desperadong paraan. Ang Counter-Level 2 Character Battle Armor Master ng Koronel ay talagang duwag sa harap ng kanyang huling trahedya na layunin ng espada. Mula sa araw na iyon, nakuha din ni Ye Xinglan ang palayaw ng Diyosa ng digmaan. Speaking of the Star Goddess, walang nakakaalam.
Ang pangalan ng martial soul na iniulat ni Ye Xinglan sa kanyang sarili ay hindi ang Star God Sword, ngunit ang Starlight Sword. Matapos sumali sa Legion, siya at si Shu Lizhi ay wala sa parehong sistema, ngunit ang isang bagay ay naabot nila ang parehong layunin sa pamamagitan ng iba't ibang ruta, iyon ay, nakinig sila sa mga opinyon ni Tang Wulan at pareho silang nagsimulang magsanay ng mecha control. Karaniwang pinagkadalubhasaan ng mga pangunahing kaalaman sa kontrol. Si Shu Lizhi ay gumawa ng maraming trabaho sa lugar na ito, at ang hukbo ay nagbigay sa kanya ng maraming mapagkukunan upang suportahan siya, at ang bilis ng pag-unlad ng mecha control ay mabilis. Si Ye Xinglan, na tahimik na nagmumuni-muni, ay puno ng mataas na espiritu ng digmaan sa kanyang puso sa oras na ito. Hindi kalayuan sa kanya, mayroong isang napakamahal na Starbuckle cabin sa merkado. Kumikilos para sa Eastern Navy Regiment, ang nangungunang 16 sa individual na kompetisyon, ang tanging natitirang tao sa Legion, ang Senior Corps ay nangako na hanggat maaari siyang makapasok sa nangungunang 8, siya ay mapopromote sa isang koronel sa pamamagitan ng pagbubukod. Kung siya ay nanalo sa huling kampyonato, siya ay mapopromote sa koronel. Tuktok ng bundok. Unti-unting sumuntok ang hindi matangkad na figure, at biglang umihip ang hangin sa tuktok ng bundok. Sa di kalayuan, ang isang malaking ulap ay dahan-daang nagprint ng isang malaking anino ng kamao sa mga pagbabago sa hangin. Bagamat saglit lang, malinaw ang anino ng kamao. Ito ay kamanghamanghang. Ang figure ay umikot muli, at isa pang suntok ang sumabog, nang walang gaanong tunog, ngunit ang buong tuktok ng bundok ay marahas na maangin muli. Para bang siya mismo ay isang mabangis na hayop, na may kakayahang gumawa ng mga alon. Sa bawat oras na siya ay kumilos, siya ay napakabagal, ngunit hindi nakikita, hinalo nito ang buong espasyo sa paligid niya. Unti-unting lumitaw ang isang puyo ng tubig sa kalangitan, isang puyo ng tubig na nabuo ng mga ulap at fog. Unti-unting bumibilis din ang mga galaw niya. Sa bawat suntok, marahas na manginig ang hangin, at medyo tataas ang puyo ng tubig. Isang bilog ng mga spirit ring ang bumangon mula sa kanyang mga paa, mayroong 6 na bilog, 2 purple at 4 na itim, na isang ganap na top tier na spirit ring na kombinasyon. Bigla siyang tumungala sa langit at sumigaw, ngunit ang umuungol na tunog ay pinalapot at hindi nakakalat, ang mga ulap sa langit ay biglang bumagsak, at siya ay sinipsip sa kanyang mga kamao. Nang muli niyang ikinuyop ang kanyang kamao, sa tuwing sisibog siya, may ulap ng puyo ng tubig na makikita sa mata. Isang suntok ay kasing lakas ng suntok. Sa bawat suntok, marahas na nanginginig ang hangin. Pagkalabas, tila nanginginig ang malalayong kabundukan. Tumagal ito ng buong quarter ng 1 oras bago siya bumalik, idiniin ang kanyang mga kamay sa harap niya, at nag-relax. Ngunit sa pagdaan ng mga taluktok, isang malaking piraso ng batong alikabok ang lumipad sa tuktok ng bundok, na talagang isang buong talampakan na mas mababa kaysa dati. Nabasag lahat ng dati niyang lakas sa boxing. Bukod dito, maaari itong manatiling condensed at hindi nakakalat, na maaaring inilarawan bilang kahanga-hanga sa paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Masyadong malakas. Sa tingin ko kahit ang boss ngayon ay tiyak na hindi mo kalaban. Isang paghanga ang umalingaw sa hangin. Tila biglang may bakas sa langit, at pagkatapos ay tahimik na nahulog sa tabi niya ang isang figure. Ang nag-eensayo noon sa boxing ay isang batang babae na mukhang ordinaryo at matangkad. Nakasuot siya ng bakal na kulay abo na uniforme ng militar at may dalang 3 star na ranggo ng militar sa kanyang mga balikat. Kahit na ang hitsura ay hindi gaanong namumukod-tangi, ngunit laban sa background ng uniforme ng militar, mukhang kabayanihan. Ang nahulog sa tabi niya ay isang binata, naka-uniforme din, na may ranggo ng militar na 2 bar at 2 bituin sa kanyang mga balikat, at ang kanyang hitsura ay medyo ordinaryo, na may isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Bagamat nakatayo siya roon, binigyan niya ang mga tao ng isang pakiramdam ng mali-mali na unreality. Tila hindi siya nakatayo doon, ngunit isang projection lamang. Wala kang masyadong tiwala sa kanya. Sa susunod na tumawag siya sa Soul Communication, sabihin mo na lang sa kanya iyon. Malumanay na sabi ng babaeng opisyal. Walang magawa ang binata, mahal, isang pamilya tayo, hindi mo ako maaaring saktan. Gayunpaman, ang iyong pag-unlad ay talagang mahusay. Kung patuloy kang ganito, kailan kita pakakasalan? Iniisip ang taong nasa harapan ko na nagsabing magpapakasal siya maliban na lang kung matatalo niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting depresyon. Siya ay nagtrabaho ng napakahirap. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos sumali sa hukbo, ang lalaking ito, sa pamamagitan ng kanyang pag-unawa sa natatanging kaalaman ng Tang sect sa pagkontrol ng mga crane at paghuli ng mga dragon, at pagkatapos na mapanood ang mga pagbabago sa mga ulap at ambon sa mga bundok sa ilalim ng marahas na hangin, lumikha siya ng sarili niyang kasanayan sa kaluluwa, cloud vortex, banal na kamao, na humantong sa hitsura isang malinaw na pag-unawa na naghalo sa kalikasan. Ang cultivation base ay pumasok sa isang iglap at direktang umabot sa ika-7 antas. Kung hindi dahil sa kakulangan ng mga kaluluwa, isa na siyang santo ng kaluluwa ngayon. Mula nang likhain ng Yan Wuxianquan, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto, at sa wakas ay natagpuan na niya ang paraang hinahanap niya. Ang kamao ay ang kanyang tunay na sandata. Direktang binigay niya ang orihinal na pares ng higanting martilyo. Tama, siya si Yuanan Yahui,
na nagtataglay ng dalawang super martial arts spirit, Titan Great Ape at Fallen Angel. Sa oras na ito, ang nakatayo sa tabi niya ay natural na si XCXC pagkatapos ng disguise. Ilang buwan na silang nasa Northern Army. Si Yuanan ay iginawad sa ranggo ng koronel matapos ang kanyang paglilinang ay bumagsak sa ikapitong singsing. Ang personal na lakas na ipinakita niya ay talagang nabigla sa buong hukbo. Ang martial spirit na iniulat ay ang Hercules Ape, na kapareho ng mas hanitang wulan sa Blood God Legion. Ang hitsura ng Hercules Ape ay medyo katulad ng Titan Great Ape, at mahirap para sa mga taong hindi talaga pamilyar sa dalawang uri ng martial arts na ito na makilala ito. Mabilis ding bumuti ang lakas ni XCXC, ngunit kumpara kay Yuanan Yahui, mas malala pa rin ito. Pero unti-unti din niyang nahanap ang paraan. Isang nakamamatay na suntok. Sa wakas ay kinumpirma niya ito matapos sumali sa Northern Army Scout Camp. Siya na ngayon ang Deputy Commander ng Scout Camp. Si Yuan Yahui ay ang Direktor ng Operations Department. Kasabay nito, nagsilbi rin siyang Battalion Commander ng Guards Battalion. Binantayan ng Northern Army ang Hilagang Xinjiang at binantayan ang Periphery ng Far North. Ang sukdulan sa Hilaga ay isang lugar kung saan ang mga tao ay ganap na hindi makaligtas at makaangkop. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking bilang ng mga sheet ng yelo dito. Ang mga tao ay hindi nang ahas na mag-overexploit, baka magdulot sila ng malalaking sakuna habang tumataas ang temperatura at tumataas ang level ng tubig sa buong kontinente. Ang Daoluo Continent ay orihinal na pinakahilagang kontinente sa lahat ng tatlong kontinente. Sa makatuwid, ang malayong hilaga ay palaging tinatawag na isang misteryosong lugar. Sinasabing mayroon pa ring makapangyarihang mga kaluluwang hayop na naninirahan sa dulong hilaga. Ang mga kaluluwang hayop na ito ay hindi madaling umalis sa malayong hilaga. Gayunpaman, upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang kaguluhan, o ang posibilidad ng isang alon ng mga kaluluwang hayop, ang Federation ay palaging may mga ito. Ang ganitong hukbo ay binabantayan dito. Karamihan sa mga tao ay ayaw pumunta sa mapait na malamig na lugar sa dulong hilaga. Gayunpaman, kilala ang Northern Army sa matigas nitong estilo, at isa rin ito sa 8 pangunahing grupo ng hukbo sa Federation. Bagamat mayroon itong pinakamacounting tropa sa 8 Legion, walang sino man ang nang-ahas na baliwalain ang pagiging epektibo ng labanan ng Legion na ito. Lalo na sikat ang Northern Army sa mga mecha core nito na napakalakas. Sa gitna ng yelo at nyebe, ang kalooban ng mga tao ang pinakamaraming magagamit. Sa makatuwid, ang Northern Army ay palaging kilala sa kanyang matigas na estilo. Sino ang nasa parehong pamilya na kasama mo, magtrabaho ng husto sa iyong sarili. Galit na sabi ni Yuan Yahui. Hindi kaya matalo ng iyong Yanwu Shenquan ang amo. Sumandal si XCXC sa gilid ni Yuanan, dinilaan ang kanyang mukha at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi nakalaya si Yuan Yahui, ngunit binigyan lang siya ng isang blankong tingin. Sanay na siya sa bastos ng lalaking ito. Hinawakan ni XCXC ang kanyang kamay at patagang sinabi, "Hoy, mahirap isipin na ang napakagandang maliit na kamay ay makakagawa ng napakalakas na suntok." Binawi ni Yuan Yahui ang kanyang kamay, "Huwag kang masyadong manhid, okay?" Bumagsak ang mga goosebumps sa lupa. Bagamat sinabi niya iyon, may ngiti sa kanyang mga mata. Speaking of which, pasok ka na rin sa finals ng Star Battle. Net Federal Challenge. Hindi ko alam kung paano ang draw. Kung maaari, mas mabuting huwag na lang makipagkita sa boss sa nakaraang laro. Sabi ni XCXC. Sinabi ni Yuan Yahui, kakasabi mo lang na baka binugbog niya ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni XCXC, pinag-uusapan ko lang ito. Ang boss ay may kakayahang gumawa ng mga himala. At, ano ang dapat mong gawin kung mawala ang dalawa? Idiot, ito ay isang laban sa battle. Net, paano magkakaroon ng anumang tunay na pagkawala ng magkabilang panig? Bobo ka ba? Okay. Gayunpaman, medyo inaabangan ko rin kung gaano kaganda ang magiging Yanwu Shenquan mo kapag nakilala nito ang bloodline ng Golden Dragon ng amo. Oo nga pala, nabigo ang lalaking Zengyo na makapasok sa huling yugto sa pagkakataong ito. Pero depressed, hahaha. Para kang nasa finals. Huwag kang ma-depress, medyo. There was a certain element of luck at the time. Hindi mo masisisi kung matalo ka. Marahang niyugyug ni Xu Xiaoyan ang braso ni Le Zengyo. Mukhang malas ang mukha ni Le Zengyo, ang swerte ay bahagi rin ng lakas, wala talaga sa akin. Bakit hindi ako nakakita ng sirang fragment ng sandata ng labanan sa lupa noong mga oras na iyon? Kapag nahanap ko ito, hindi ito mawawala ng kontrol sa aking katawan. O hindi sapat ang lakas ng aking pag-iisip, nabigo akong husgahan ng lupain sa kritikal na sandali. Posibleng mawala ka sa puntong ito, kung ikaw ay nawala ng pagkakataon. And it is just that I am depressed and cannot be with the boss have come together. I originally planned to see how much everyone has improved in the finals these days. Pareho silang may ranggo na tenyente koronel sa kanilang mga balikat, at mayroon silang maninigas na dilaw na uniforme. Mula sa punto ng view ng kanyang posisyon, si Xu Xiaoyan ay mas mataas pa sa Le Zengyo. Madaling humanap ng Spirit Master, ngunit mahirap makahanap ng super controlling Spirit Master.
Ang ganap na bisa ng Star Rod ni Xu Xiaoyan sa mga tuntunin ng kontrol ay nagulat bilang isang makalangit na tao nang siya ay sumali sa Southern Army. Mabilis tumaas ang ranggo. Pinili nila ang Southern Legion dahil ang commander ng Southern Legion ay miyembro ng Holy Family. Sa madaling salita, ito ang pribadong lupain ng pamilya ni Li Zhengguo. Dito, hindi sila natatakot sa pagkakalantad ng pagkakakilanlan. Ang medyo nalulumbay pa rin si Li Zhengguo ay ang pagsulong ng ranggo ni Xu Xiaoyan ay ganap na nakasalalay sa kanyang kakayahan, at ang kanyang ranggo ay may partikular na elemento ng pamilya. Pinlano kong ipakita ang aking sarili sa pamamagitan nitong Star Battle. Net Federation Challenge at gawing mas karapat-dapat ang aking sarili sa aking pangalan. Ngunit sinong mag-aakala na ang huling laban ay maibabalik ng kalaban kapag ito ay nangunguna na? Itinago ni Xu Xiaoyan ang kanyang bibig at tumawa, may tiwala ka na ba para talunin ang boss? Huwag kalimutan, inabuso niya kayo ni Xi ng sabay. Ahem, hindi mo ba maiwasang banggitin kung ano ang nangyari sa simula? Ibig kong sabihin. Gayunpaman, pagkatapos kong pumunta dito, natapos ko ang sagradong pagbibinyag ng pamilya. Pagkatapos dalisean ng kapangyarihan ng aking kaluluwa, malapit nang mabuo ang aking kaluluwa. Kapag ang kaluluwa pagkatapos makumplito ang nuclear, ito ay tiyak na lalampas sa antas ng 70. Sa oras na iyon, ito ay magsasama-sama ng 100,000 taong gulang na espiritu ng halaman, dapat itong maging 100,000 taong espiritu, sa panig ng 1,000 taong gulang na espiritu ng halaman. Upang makipagkumpetensya sa boss. Napabuntong hininga si Xu Xiaoyan, ayokong patulan ka, ngunit sa tingin ko ay mas mabuti para sa iyo na maunawaan ang katotohanan. Napanood ko na ang fighting video ng boss sa huling yugto, at maaari mo itong suriin muli. Iba siya. Bakit iba? Curious na tanong ni Li Zhengguo. Sinabi ni Xu Xiaoyan, hindi man lang ako ng ahas na kilalanin ang nangingibabaw na panig. Sa palagay mo ba tayo lang ang makakalagpas? Sa tingin ko ang boss ay dapat na gumawa din ng isang pambihirang tagumpay, at ito pa rin ang uri ng husay na paglukso. Si Li Zhengguo ay hindi nagpakita ng panlulumo gaya ng inaakala ni Xu Xiaoyan, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, tama. Kaya nga siya ay maaaring maging kapitan natin. Siya ay palaging mahusay sa paglikha ng mga himala, at sa hinaharap, siya ang manggaguna sa atin upang lumikha ng pinakamalaking himala, paano ko ito magagawa kung hindi ako malakas? Ako ay dapat na maging kaunti sa lahat upang subukan ang ating mga sarili. Ng akademya, halos lahat ng Soul Guide TV ay nagsimulang mag-broadcast ng mga game video ng Star Fighting. Net Federation Challenge. Sa harap ng screen, hindi mabilang na mga tao ang naghihintay para sa paparating na laro. Walang limitasyon sa edad, tanging ang antas ng paglilinang sa ibaba ng 3 karakter na armor ng labanan. Sinasabi na sa pagpapabuti ng Star Battle. Net sa hinaharap, kahit na ang mga nangungunang Spirit Masters ay makakasali sa mga darating na kompetisyon. Kailangan kong sabihin na sa pamamagitan ng hamon na ito, matagumpay na naisulong ng Star Battle. Net ang sarili nito sa buong federasyon. Ang pinakamataas na 16 ay may mga numero lamang. Mayroon ding sariling mga posibilidad. Lahat ng tao ay maaaring tumaya at mahulaan ang huling kampyon. Depende sa performance sa nakaraang laban, iba rin ang posibilidad. Ngunit ito ay walang alinlangan na nagdulot ng napakataas na antas ng sigasig. Sa link pa lang ng quiz na ito, sapat na ang Federation para kumita ng malaki. Bilang 33, logro, 1 hanggang 4, ang logro ay nireranggo sa ikatlo. Ability Speculation, mahusay sa lakas, Martial Soul ay katulad ng totoong dragon, Cultivation Base ay hindi alam, at may kakayahang itago ang Soul Ring ng isang tao. Tinatayang ang Cultivation Base ay nasa paligid ng 7-ring Soul Sage. Sa mga nakaraang video ng labanan, kadalasang malulutas ang labanan sa loob ng maikling panahon na may biglaang pagsabog ng malakas na lakas ng pag-atake. Binigyan ng palayaw na Golden Dragon King. Ito ay isa sa mga paborito upang manalo ng kampyonato. Ang kakulangan, ang pangunahing kakulangan ay nakasalalay sa kung ito ay may kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa pangkalahatan, ang isang Soul Master na may malakas na explosive power ay magiging mas mahina sa tuloy-tuloy na labanan sa aktwal na labanan. Kapag nakatagpo ka ng isang mahusay na katugmang kalaban at nalampasan ang pagsabog sa harap, malamang na matatalo ka sa huling laro. Ang komprehensibong pagsusuri, ang pagkapanalo sa kampyonato ay maaaring higit sa 20%, ang personal na lakas ay malakas, at maaaring may nakatagong lakas. Ang labanan ay palaging nagpaparamdam sa mga tao na madamdamin, ang kombinasyon ng lakas at kagandahan. Ito ay minamahal ng madla. Marahil ay hindi siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga kalahok, ngunit tiyak na siya ang pinakaastig. Sa pagsusuri ng Star Battle. Net, siya ay pinarangalan bilang manlalaro na malamang na makaantig sa puso ng mga babae. Nang makita ni Tang Wulan ang kanyang pagsusuri, hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Ano ang manlalaro na pinakamadaling mapabilib sa mga babae? Kakaiba talaga ang pagsusuring ito. Haborin ang iyong mga damit, pumasok sa Stardow Cabin, kumonekta, at kumpletuhin ang iba't ibang paghahanda. Ang Star Capsule ay sarado at konektado. Ang liwanag at anino ay kumislap at muling lumitaw sa mundo ng Star Battle. Net.
Nagulat si Tang Wulan nang malaman niya na, hindi katulad ng mga tao sa paligid niya, mayroong isang layer ng gintong kinang sa kanya. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. At sa itaas ng kanyang ulo, ang gintong salita no. 33 ay lumulutang, hindi tang. Benepisyo ba ito ng pagpasok sa finals? Bahagyang gumalaw ang kanyang puso, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Mukhang mas at mas kawili-wili ang Star Battle. Net na ito. Kahit na ang kabuuan ay napakamagaspang pa rin, walang ibang pag-andar, ngunit hindi bababasa, siya ay nakabuo ng isang platform sa pamamagitan ng larong ito, at ang hinaharap na pag-unlad ay walang limitasyon. Golden Dragon King. May bomb ulash mula sa gilid, at isang batang babae ang biglang lumapit kay Tang Wulan ng 3 o 2, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Gayunpaman, si Tang Wulan sa harap niya ay hindi ang orihinal na hitsura. May malabong belo sa kanyang mukha, na naging dahilan upang hindi makakita ng malinaw ang mga tao. Ito ay para protektahan ang privacy ng mga kalahok. Ngunit nang dumating ang batang babae sa loob ng 3 metro mula sa Tang Wulan, natural siyang hiniranggan ng isang layer ng gintong halo at hindi na makalapit. Hindi umimik si Tang Wulan, at humakbang patungo sa playing field. Ang mga nakapalibot na tandang ay sunod-sunod, ngunit marahil dahil sa mga setting ng system, walang makalapit sa kanya sa loob ng 3 metro, at natural siyang kumalat habang mabilis siyang gumagalaw. Magsisimula na ang finals. Kung gusto mong manalo sa final championship, may 4 pang laro. Walang duda na ang 4 na larong ito ay magiging napakahirap. Ang mga kalaban na kailangan niyang harapin ay mas malakas kaysa isa. Napanood lang niya ang odds ni na Yuan and Yahui at Ye Xinglan, ang odds ng dalawa ay second to last at third to last respectively. Kasabay nito, napanood din niya ang ilang mga video ng mga nakaraang laro ng iba pang mga manlalaro at malinaw na natanto na magiging napakahirap para sa kanya sa mga susunod na laro. Ang dahilan kung bakit ang kanyang mga posibilidad na makapasok sa nangungunang 3 ay higit pa dahil mabilis siyang natapos sa mga nakaraang laro, na nagbigay sa mga tao ng mas misteryosong pakiramdam, at walang sinuman ang makakakita kung ano ang kanyang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Walang maliit na hula tungkol sa kanya. Kung susuriin ang lakas na ipinakita sa ibabaw, hindi pa rin siya makakapag-rank sa posisyong ito. Ang mga logro ay ang pinakatumpak na paghatol, walang duda tungkol dito. Ang mga kalaban ay mas malakas kaysa sa isa, ngunit ito rin ang pumukaw sa panloob na espiritu ng pakikipaglaban ni Tang Wulan. Sayang lang at walang 2-on-2 team fight sa unang laro ng Star Battle. Kung hindi, gusto ko talagang makipagkumpetensya sa aking mga kaibigan. Sa pag-iisip pabalik sa malaking kompetisyon na nilahukan nila sa Star Luo Empire, mayroon pa rin silang pakiramdam ng sigasig. Masasabing ang kanyang cultivation base ay talagang nagsimulang lumukso mula sa tagumpay laban kay Long Yu. Kumpiyansa man sa sarili o sa sarili niyang potensyal, noon lang siya tuluyang na-stimulate. Mahal na contestant no. 33, mangyaring sumama sa akin. Pagdating niya sa venue ng kompetisyon, hindi na siya direktang pinapasok gaya ng dati. Sa halip, isang magandang mukhang staff ang lumapit at nag-request kay Tang Wulan. Gabay na kilos. Ayon sa kanyang pag-unawa sa Star Battle. Net, ang lahat ng mga character sa battle. Net ay nabuo ng mga totoong tao na pumapasok sa Star Daw Cabin. Pagpasok sa huling yugto, tila iba. Dinala si Tang Wulan sa isang hiwalay na silid na may marangya at komportableng palamuti. Ito ang iyong eksklusibong lounge. Darating ako upang gabayan ka sa lugar ng kompetisyon bago magsimula ang laro. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, maaari mo akong tawagan anumang oras. Ang waitress ay ngumiti ng napakatamis, at nakita niya ang mga mata ni Tang Wulan na puno rin ng kuryosidad. Bagamat hindi niya nakikita ang kanyang hitsura, makikita sa kanyang anyo at balat na si Tang Wulan ay hindi masyadong matanda. Ang Golden Dragon King ay gumawa na ng pangalan para sa kanyang sarili sa kompetisyong ito, paanong hindi niya hahayaang mapansin siya. Tumanggo si Tang Wulan sa kanya at nagpasalamat sa kanya. Tahimik na lumabas ang waitress, iniwan sa kanya ang komportableng silid na ito. Mayroong ilang mga katanji tanging merienda, prutas at inumin sa silid. May isang kama sa tabi nito, at isang futon na espesyal na ginagamit para sa pagmumuni-muni, na napakamaalalahanin. Naglakad si Tang Wulan patungo sa futon at umupo, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga. Ngayon ang unang round ng finals. 16 sa 8. Ang bawat laro ay isang knockout. Ang bawat tao ay may isang pagkakataon lamang. Tungkol naman sa resulta ng draw, sa simula pa lang ng laro ay iaanunsyo na ito kaya walang nakakaalam kung sino ang kanilang kalaban. Hindi mahalaga kung may nakilala si Tang Wulan, ayaw lang niyang makilala ang sarili niyang mga tao. Kasabay nito, mayroon din siyang tiwala kay Yuanen at Ye Xinglan, hindi kumakatawan sa lahat ang posibilidad, napakarami na nilang naranasan, at tiyak na hindi sila maihahambing sa mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu. Lalo na sa mga tuntunin ng psikolohikal na kalidad, sa karanasan ng Devil Island, tiyak na sila ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao sa aspetong ito. Isang malabong halo ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, at ang halo ay kumalat at naging isang mapusyaw na gininto ang kulay, na ginagawang medyo transparent ang kanyang balat. Bagamat walang pagninilay-nilay, sa proseso ng mahinahong pakiramdam,
natuklasan ni Tang Wulan na walang mga elemento sa labanan. Net, kaunting spatial fluctuation lamang. Kaya, bagamat ang Star Battle Net na ito ay lubos na ginagaya ang totoong mundo, iba pa rin ito sa totoong mundo. Pagkatapos ng lahat, ang lahat dito ay virtual. Ang dahilan kung bakit hindi nito kayang dalhin ang mga labanan sa itaas ng Free Character Battle Armor Master ay hindi ang epekto ng enerhiya. Ang pangunahing dahilan ay masyadong malakas ang mental power ng Free Character Battle Armor Master at mas mataas, na magiging sanhi ng pagkagulo ng buong sistema at magkakaroon ng mga nakatagong panganib ng kawalan ng kapanatagan. Star Battle Net, napakagandang bagay. Binuo ng Federation ang Star Battle Net, hanggat ito ay mas malawak na ginagamit, tiyak na mapapabuti nito ang kalidad ng pakikipaglaban ng buong sambayanan. Lalo na para sa hukbo, magkakaroon ito ng napakahalagang papel sa pagtulong. Bagamat ang kompetisyong ito ay nasa federal na antas, sa katunayan, natuklasan ni Tang Wulan na ang karamihan sa mga kalahok sa kompetisyon ay mula sa militar. Ito ay madaling maunawaan, dahil ang saklaw ng Star Daw Cabin ay napakaliit pa rin, at dahil sa mataas na halaga, karamihan sa mga tao ay hindi kayang bayaran ito. Sa makatuwid, nagiging mahirap para sa mga ordinaryong tao na lumahok sa kompetisyon. Sa hinaharap, ang problemang ito ang unang lulutasin ng Federation. Kapag nalutas na ang problemang ito, hindi may iwasang magiging mabilis ang pag-unlad ng Star Battle Net. Ang teknolohiya ay maaaring maipan sa paglipas ng panahon, ngunit ang katanyagan ay magpapaikli sa maikling panahon. Sa malapit na hinaharap, ang Daoluo Federation ay maaaring talagang malayong maabot ng Star Luo Empire at Daoling Empire. Pagkaraan ng ilang sandali, may mahinang katok sa pinto, at muling pumasok ang waiter. Dear player no. 33, magsisimula na ang laro mo. To be fair, sabay-sabay na nagsimula ang round of eliminations natin. No. 142 ang kalaban mo. 142. Agad na nagkaroon ng impresyon si Tang Wulan sa kanyang isipan, at siya ay gumaan sa parehong oras. Hindi si Ye Xinglan o Yuan Enyahui. Sa wakas hindi ko na nakilala ang sarili kong tao. Tumayo, Terena. Sabi ni Tang Wulan sa waitress. Pakiusap. Nag-please gesture ang waitress, at nanguna. Walang transmission, sa pagkakataong ito ay sinundan niya ang waitress sa mahabang daanan at dumiretso sa playing field. Bago pumasok ang mga tao sa venue, narinig nila ang tagay ng mga bundok at tsunami. Minamahal na contestant no. 33, upang gayahin ang pinakamakatotohanang mga eksena sa labanan, ang mga boses ng madla ngayon ay hindi haharangin. Mangyaring maging handa. Huminto ang waitress sa entrance ng competition table. Hindi pa banggitin, sa pakikinig sa parang tsunami na tagay mula sa nakapalibot na mga bundok, talagang naramdaman ni Tang Wulan na bumalik siya sa panahon ng Qingluo Empire. Nakakagulat ang nakakabinging tagay. Gayunpaman, para sa kanya, ang epekto ay minimal. Para siyang bato sa karanasan sa Devil Island, paano siya matitinag ng konting cheer? Noong nasa Star Luo Empire, suportado ng lahat ng manunood si Long Yu, ngunit sa kanila pa rin ang huling tagumpay. Lumakad papunta sa playing field, sa kabilang banda, nasa field din ang kalaban ni Tang Wulan. Contestant no. 142, nasa isip ni Tang Wulan ang impormasyon ng kalaban. Ang Seven Ring Soul Sage, nagtataglay ng isang napakabihirang espesyal na martial soul, ay makapangyarihan at may masaganang karanasan sa pakikipaglaban. Biglang naalala ni Tang Wulan. Ito ay tila sa wakas ay natalo si Le Zhenghao at naging kwalipikado, na pumapangalawa sa kanyang grupo. Tila nagkataon lang na natalo si Le Zhenghao sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ako mismo ang nakasalubong. Sa madaling salita, kung kaya niyang talunin ang kanyang kalaban, ipaghihiganti pa niya si Le Zhenghao. Para sa grupo na una sa nakaraang round robin, ang unang round ng knockout round ang pinaka-advantage, dahil siguradong ito ang ikalawang grupo ng iba pang grupo na makakaharap. Ito ang hinarap ni Tang Wulan, ngunit wala siyang pakialam. Nagawa niyang talunin si Le Zhenghao, na sapat na upang patunayan ang lakas ng kanyang kalaban. As for coincidence or something, hindi siya masyadong nag-iisip. Nakatingin din ang ika-142 kay Tang Wulan. Walang alinlangan, bilang kalaban na may palayaw na Golden Dragon King sa ikatlong logro ng kompetisyong ito, talagang hindi maganda ang kanyang swerte sa pag-drawing. Pero ngayong hinarap niya ito, paano niya aaminin ang pagkatalo? Isang liwanag at anino ang nahulog mula sa langit, ito ay isang matandang lalaki. Masasabi bang sa final stage ng finals, wala pa ring referee? Hindi pa ito inihayag noon. Tamang-tama, mataimtim na sinabi ng matanda, upang matiyak ang pagiging patas at walang kinikilingan sa huling yugto, bilang karagdagan sa desisyon ng sistema, ako ang magiging referee ng laro. Ang magkabilang panig ay handa na para sa laro. Pagkatapos kong ipahayag ang simula, maaari akong umatake. Walang mga paghihigpit sa mga patakaran. Sa layuning talunin ang kalaban. Hindi nagpakilala ang matanda, ngunit mula sa kanya, si Tang Wulan man o no. 142, nakaramdam siya ng nakakatakot na pressure. Walang alinlangan, ang antas ng paglilinang ng taong ito ay dapat na malayo sa kanila. Pataas. Maghanda.
Itinaas ng matanda ang kanang kamay ng mataas. Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at nagkatitigan. 142, 1, multo. Nagtataglay ng hindi malinaw na mga kasanayan sa espiritu, at may malakas na kakayahan sa pagtatanggol laban sa mga pisikal na pag-atake at pag-atake ng enerhiya. Ang kawalan ay mas natatakot sila sa liwanag at sagradong pag-atake ng enerhiya. Sa madaling salita, sa labanan laban kay Le Zhengguo, natalo niya si Le Zhengguo sa huli, kahit na may swerte siya, sapat na iyon upang patunayan ang kanyang lakas. Sa oras na ito, ang tinig ng komentaryo ay naririnig din sa mga tainga ng madla. Manlalaro no. 33, Golden Dragon King kumpara sa manlalaro no. 142, Ghost King, ang larong ito ay talagang isang bagay na hindi ko inaasahan noon. Mula sa mga logro, ang Golden Dragon King ay talagang dapat na manggana, at ang mga logro ng Ghost King ay wala pa sa kalahati ng kanya. Gayunpaman, pakitandaan na ang kapangyarihan ng Golden Dragon King ay napakalakas, at ito rin ang kanyang magic na sandata para talunin ang mga opponents 12 sa mga nakaraang laro. Ang pinakakinatatakutan ay ang power player, halos immune na siya sa physical attacks kaya naman, in terms of attributes, ang Golden Dragon King ay medyo disadvantaged. Hindi ko alam kung sinusuportahan mo ang medyo mahinang Ghost King, o ang Golden Dragon King na bastos at nangingibabaw. Mangyaring iboto ito sa iba't ibang paraan. Ang bawat boto ay nangangailangan lamang ng isang federal na pera. Sa ibabaw ng screen at sa platform ng kompetisyon, ang liwanag at anino na nabuo ng dalawang sinag ng liwanag ay lumitaw ng sabay. Sa ibaba ng dilaw ay no. 33, at sa ibaba ng asul ay no. 142, ang mga sinag ng magkabilang panig ay nagsimulang tumaas sa parehong oras. Maririnig ang boses ni Tang Wulan at no. 142. Sa finals, sasailalim sila sa lahat ng posibleng interference. Sabay na itinaas ng dalawa ang kanilang mga ulo at tumingin sa sinag ng liwanag sa kalangitan. Si Tang Wulan ay lihim na nagmura sa kanyang puso, ang Federation ay napakahusay sa pagkolekta ng pera. Tila ang isang boto ay nangangailangan lamang ng isang federal na pera, ngunit walang kinakailangan na ang lahat ay maaari lamang bumoto ng isa. Kung makakatagpo ka ng mga lokal na tyrant, maaari kang gumastos hanggat maaari, hindi banggitin ang malaking base ng populasyon ng Federation at ang malaking bilang ng mga taong nanunood ng larong ito. Sa bagay na ito, hindi ko alam kung magkano ang kikitain ng Federation. Ang dalawang sinag ng liwanag ay mabilis na tumaas, at sa una ay pantay-pantay ang mga ito, ngunit hindi nagtagal, ang dilaw na sinag ng liwanag ni Tang Wulan ay tila tumaas ng patayo, mabilis na nalampasan ang sinag ng no. 142 Ghost King, at hindi nagtagal ito ay Dumb Oval. Walang alinlangan, mas marami ang mga manunood na sumusuporta sa isang Dragon Moon Battle Armor, isang Golden Body, at isang dominanteng Golden Dragon King kaysa sa Ghost King. Ang referee ay tumingin sa magkabilang panig at sumigaw, "Go!" Walang nagawa si Tang Wulan sa unang pagkakataon, ngunit namumulaklak ang kanyang mga mata at tumingin sa kabilang partido. Ang player no. 142, na kilala bilang Ghost King, ay tila biglang nawalan ng laman, at ang kanyang buong katawan ay nagpakita ng isang transparent na texture. Kasabay nito, isang maliit na liwanag ang sumikat sa kanya, isang layer ng mapusyaw na asol. Ang kanyang sandata sa labanan pagkatapos ay tumakip sa kanyang buong katawan. Ang mapusyaw na asol na sandata ng labanan ay may parehong transparent na pakiramdam tulad ng kanyang katawan, at ang mga pakpak sa likod ay hindi malaki, nakatiklop, hindi nakabukas, at ang buong tao ay may isang uri ng ilusyon na texture. Natural na narinig ni Tang Wulan ang kanyang sinabi bago ang komentaryo. Ito ba ay immune sa pisikal na pag-atake? Hindi ba't ito ay medyo katulad ng mga inaalihan ng mga demonyo na nakatagpo niya hindi pa lang noon? Gaano man kalakas ang Ghost King na ito, maihahalin tulad pa rin ba ito sa pagkakaroon ng mga demonyo? Ang taong iyon ay isang nakakatakot na pag-iral na maaaring magkaroon ng kahit na ang kanyang mga kasanayan. Ang mga multo ay mga multo, at sila ay medyo madilim. Bagamat wala siyang light attribute, ang bloodline aura ng masculine gang ay hindi rin kayang labanan ng multo. Kung hanggang saan ang maaaring labanan ng dalawang panig, malalaman lamang ito pagkatapos ng banggaan. Napakaingat ng Ghost King. Maingat niyang pinag-aralan ang battle video ni Tang Wulan. Medyo natatakot siya sa explosive power na ito. Ang pisikal na kaligtasan sa sakit ay hindi talaga immune sa lahat. Isa pa, malaki pa rin ang epekto ng energy shock sa kanya. Ang kanyang pinakamalaking bentahe ay ang kanyang mental na kapangyarihan ay higit na nakahihigit sa parehong antas ng mga Soul Master, lalo na sa aspeto ng paghula sa mga pagkakataon ng kaaway. Nang malaman niyang ang kalaban na kakaharapin niya ay si Tang Wulan, agad siyang gumawa ng diskarte para sa kanyang sarili. Gamitin ang laro ng pakikipaglaban para ubusin ang enerhiya ni Tang Wulan hanggat maaari. Sabi nga sa kasabihan, napakalalaki ng estilo ng pakikipaglaban ng lalaking ito, dapat may limitasyon, basta't kaya niyang tiisin ang lasing na alon ng kalaban, darating ang pagkakataon. Napakatyaga niya, at hindi siya nagmamadali. Kalaunan ay natalo si Le Zhengguo sa kanya nang magkaroon siya ng ganap na kalamangan. Kung paanong hinusgahan ito ni Le Zhengguo, hindi lang ito swerte.
Bahagyang tinapik ni Tang Wulan ang kanyang mga daliri sa paa, ang gininto ang liwanag ay kumikislap, at ang gininto ang maskara ng kanyang Dragon Moon Battle Armor ay unang lumitaw, at pagkatapos, isang maliit na gininto ang liwanag ang namukadkad sa kanyang katawan, na taglay din ng dalawang character battle armor. Binitawan ng kalaban ng battle armor pag-akyat niya, paano siya magpapabaya? Sa anumang kaso, ang kalaban ay isang 2-character battle armor master na nag-iisip ng Soul Saint level. Sa kanyang kaliwang paa sa lupa, ang isang pares ng mga pakpak ng dragon ay pumutok ng malakas sa kanyang likuran. Sa susunod na sandali, si Tang Wulan ay naging parang gintong bulalakaw, na lumilipad diretso sa kalaban. Golden Dragon King, Golden Dragon King, Golden Dragon King. Mula sa mga kinatatayuan, agad na sumabog ang mga tagay na parang mga bundok at tsunami. Ang pinakagusto nila ay ang malakas na explosive power ng Golden Dragon King na ha. Bagaman medyo maikli ang oras ng pakikipaglaban, sa maikling pagsiklab na ito, sapat na upang pakuluan ang mga tao ng dugo sa mahabang panahon. Ang Ghost King ay commandant, at mabilis na umatras, nang walang anumang intensyon na makipaglaban kay Tang Wulan, wala sa 4 na purple, 3 itim at 7 spirit ring sa kanyang katawan ang nagniningning. Sa proseso ng paggalaw, ang kanyang buong katawan ay kasing transparent, na naglalabas ng mahinang after image sa hangin. Ang bilis ay napakabilis na halos marating niya ang gilid ng kabilang panig ng yugto ng kompetisyon sa maikling panahon, mas mahusay pa kaysa kay Tang Wulan. Medyo mas mabilis ang figurang pinasigla ng flap ng mga pakpak ng dragon. Ang bilis naman. Mingong Type War Spirit Master. Huminto si Tang Wulan sa gitna ng entablado ng kompetisyon, nakatitig sa malayong kalaban na may nakakapasong mga mata. Nang lumipad na ang kalaban ay bahagyang nabuksan ang mga pakpak sa likod para ayusin ang balanse ng katawan, at hindi ginamit ang kakayahang lumipad, kaya lang, ubod ng bilis pa rin. Sa mga tuntunin ng normal na bilis ng pakikipaglaban, ito ay mas mabilis kaysa kay Tang Wulan. Sa pangkalahatan, kapag ang isang Soul Master ay nakatagpo ng tulad ng isang kalaban, ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng isang covering range attack upang malutas ang kalaban. Hayaan itong walang mapagtatagwan. Ang napakabilis na bilis ay hindi may iwasang haantong sa kawalan ng pagtatanggol sa sarili. Ngunit ang Ghost King na ito ay hindi lamang mabilis, ngunit mayroon ding paraan upang mabawasan ang mga pag-atake ng kalaban. Maaari siyang pumunta sa araw na ito ang kakayahang umasa upang sumikat, at siya ay tinatawag na Haring Multo. Palagi niyang mahahanap ang kahinaan ng kanyang kalaban, at pagkatapos ay isang nakamamatay na suntok. Gumalaw si Tang Wulan mula sa manipis na hangin gamit ang kanyang kanang kamay, at ang gintong sibat ng dragon ay nahulog sa kanyang palad. Ang gininto ang sibat ng dragon na 4 na metro at 5 metro ang layo, sa isang gininto ang sandata sa pakikipaglaban na inilagay sa kanyang mga kamay, na mahigit 3 metro na ang taas, ay mas marilag. Sa hitsura, walang makakatalo sa kanya sa kompetisyong ito. Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay dahan-daang umangat, puro bilis ba? Pagkatapos ay kailangan nating tingnan kung maaari mo talagang pigilan ang aking pag-atake. Nakikita niya ang taktika ng kalaban sa isang sulyap, gusto akong ubusin, at pagkatapos ay manalo sa labanan. Depende kung naubos mo na ang kapangyarihan ko. Dahil ganap na niyang kontrolado ang evolutionary power kamakailan, hindi pa siya sumabog ng buong lakas. Sa pagkakataong ito ay isang pagsubok lamang upang makita kung mayroon siyang sapat na kontrol dito. Ang sibat ng gintong dragon ay nakaturo sa harap at nakatutok sa Haring Multo sa malayo. Sa oras na ito, ang distansya sa pagitan ng dalawang partido ay 500 metro ang layo. Kahit na sa kanilang antas ng paglilinang, ang distansya na ito ay medyo ligtas, lalo na para sa maliksi na uri ng pag-atake ng mga Espiritu Masters, may sapat na oras upang harapin ito. Ngunit nang ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay nakatutok sa Ghost King, ang ika-142 na kalahok ay hindi alam kung bakit, at isang malalim na lamig ang biglang bumangon sa kanyang puso. Ang layo ba naman, atakihin niya kaya ako ng diretsyo. Nang lumitaw ang mga pag-aalinlangan sa kanyang puso, kumilos si Tang Wulan, at ang kanyang kaliwang paa ay biglang humakbang ng malaking hakbang, tumama ng husto sa lupa. Agad na lumitaw ang isang malaking depresyon sa platform ng laro, at ang nakapalibot na lupa ay malaki at basag. At biglang bumilis ang katawan niya sa tulong ng reaction force, at nagmamadaling lumabas. Sa sandaling ay activate niya ito, ang Ghost King ay nag-react, na bumilis sa parehong paraan, ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikislap, at ang buong tao ay gumagalaw sa gilid na parang isang ilusyon na multo. Ang kanyang ikatlong espiritong kakayahan ay orihinal na ginamit upang mapabilis, pagkatapos ng mga taon ng paglilinang, hindi lamang ang bilis ay napakabilis, ngunit ang kontrol ay napakaganda na ito ay pinakaangkop para sa pag-iwas. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na dagandong. Itaas ang ulo. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw sa mga manunood, at isang malaking gintong ulo ng dragon ang lumitaw kay Tang Wulan. Ang gintong ulo ng dragon na may diameter na higit sa 5 metro ay umungal at isang gintong ripple ang lumitaw sa buong platform ng kompetisyon. Ang Ghost King ay immune sa karamihan ng mga pisikal na pag-atake, ngunit hindi ito immune sa sonic waves.
Habang gulat ay biglang bumagal ang kanyang bilis. Ngunit ang isang ito ay talagang mahusay. Kasabay nito ay napagtanto niya na hindi ito maganda, halos kaagad siyang nag-react, at ang ikapitong singsing ng espiritu ay biglang kumislap. Ang kanyang buong katawan ay nagbago mula sa orihinal nitong ilusyon at transparency tungo sa isang parang daloy ng hangin, isang makamulto na tunay na katawan. Ito ang pinakamalaking reliance ng 7-ring Soul Sage level, at sa tulong ng Battle Armor, ang kanyang Martial Soul Real Body Effect ay walang alinlangan na maabot ang pinakamalakas na level. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay mabagal. Ikinapak ni Tang Wulan ng husto ang kanyang mga pakpak, at nang bitawan ng kalaban ang ikapitong espiritong kakayahan, malapit na siya. Ang sibat ng gintong dragon ay tumusok sa haring multo na parang kidlat, at ang liwanag ng sibat ay nilamon, at ang puting gininto ang liwanag ay nagdulot sa maputlang asol na mga multo sa parehong kulay. Ang Ghost King ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, ang kanyang katawan ay bahagyang lumihis, hinayaan ang binaril na humarap sa harap, ngunit siya ay sumugod ng direkta patungo kay Tang Wulan. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na may darating na lamig. Masyadong mabilis ang Ghost King. Nang magkadikit ang dalawa, ang ilusyon na katawan ng haring multo ay tatagos sa kanya, at ang lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang instant na pagkalat ay nagparamdam kay Tang Wulan na manhid sa kanyang buong katawan. Magsuot. Sa isang panunuya sa kanyang puso, ang core ng dragon ni Tang Wulan ay biglang humigpit na parang puso, at pagkatapos ay sumambulat ng marahas. Ang napakalakas na pagbabago-bago ng chi at dugo ay nagdulot ng isang layer ng gintong pulang ilaw na lumitaw sa paligid ng kanyang katawan sa isang iglap. Ang Ghost King ay sumigaw, at ang kanyang figure ay agad na naging mas ilusyon. Gaya ng inaasahan ni Tang Wulan, ang pinakamasculine na bloodline na aura ng kanyang Golden Dragon King ay likas na pinipigilan laban sa mga multo. Hindi na kailangan pang lumingon, ang dulo ng sibat sa kabilang panig ng Golden Dragon Spear ay tinusok ng backhand, at dumiretso sa Ghost King na nagmamadaling lumabas ng Tang Wulan, ngunit hindi talaga maparalisa si Tang Wulan. Habang sumisigaw ang haring multo, niyugyug niya ang kanyang katawan, at ang ikaapat na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay lumiwanag, at ang kanyang katawan ay biglang nahati sa dalawang grupo ng mga multo, at pagkatapos ay sa apat na grupo, lumilipad sa apat na direksyon sa parehong oras. Sa simula, nang harapin niya si Lezengyo, dahil sa kakayahan ng espiritong ito kaya kumonsumo si Lezengyo ng maraming sagradong enerhiya at sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong manalo. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na kayang pigilan ng panlalaking dugo at aura ni Tang Wulan ang kanyang sarili. Pinili niyang tumakas sa unang pagkakataon, dumistansya muna, at saka muling sinuri ang kanyang kalaban. Ngunit paano siya mabibigyan ni Tang Wulan ng ganoong pagkakataon? Ang kanang paa ay mabangis na nagtago sa lupa, at ang marahas na shockwave ay biglang sumabog sa loob ng diameter na 30 metro. Ang 8 gintong dragon ay bumangon mula sa lupa, na kinulong ang nakapalibot na espasyo na parang isang hola. Ang mas nakakatakot ay ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay biglang sumabog, naglabas ng libu-libong puti at gininto ang sibat na ilaw, na tinakpan ang Ghost King. Mula sa dagandong ng gintong dragon hanggang sa gintong dragon na umuuga sa lupa, ang mga aksyon ni Tang Wulan ay marahas, bumilis, at tumusok ng mga sibat. Sumambulat sa kanyang katawan ang gintong pulang amoy ng dugo. Pagkatapos ay yumanig ang gintong dragon sa lupa. 8 gintong dragon ang bumangon sa langit, at pagkatapos ay tinusok ang libu-libong sibat. Mangga. Ang buong prosesong ito ay sumiklab lamang sa isa o dalawang blink, at ang mga manunood ay nabighani dito. Sa puso ng karamihan ng madla, lalo na sa mga hindi Panginoon ng kaluluwa, ang parehong pag-iisip ay hindi sinasadyang lumitaw, ito ang labanan. Ito ang labanan ng isang makapangyarihang Panginoon ng kaluluwa. Isang matalim na sipol ang pinakawalan ng haring multo, at biglang lumakas ang asul na halos sa kanyang katawan. Pagkatapos ay bigla itong namuo at naging isang asul na matalim na karayom. Sa halip na subukang makalusot sa pagkubkob, nakabawi ito sa kabilang direksyon at dumiretso sa Tang Wulan. Dapat tayong magligtas kung aatake tayo sa kalaban. Sa paligid ay ang gintong dragon na nabuo ng gintong dragon na umuuga sa lupa, at sa likod nito ay isang malaking sibat na liwanag. Magmadali man siyang lumabas, hindi maiiwasang masugatan siya ng husto, at isang backlash lamang ang magkakaroon ng sinag ng buhay. Gayunpaman, paano siya mabibigyan ni Tang Wulan ng ganoong pagkakataon? Kapag ang asul na nakatutok na karayom ay mabilis na umiwas sa liwanag ng baril, umiiwas at humahatol sa bisa ng malakas na kapangyarihan ng pag-iisip. Sa mga mata ni Tang Wulan, dalawang lilang ilaw ang biglang sumiklab, direktang nagniningning sa asul na nakatutok na karayom. Purple Magic Pupil. Espiritual na pagkabigla. Hindi nagulat at natuwa ang Ghost King, ang asul na liwanag sa asul na karayom na nakatutok, nabangga ba ang kanyang mental power? Ito ang orihinal na mamamatay tao niya. Gayunpaman, sa sandaling ang espiritual na kapangyarihan ng dalawang partido ay talagang nagbanggaan, nagulat siya nang makitang ang espiritual na mundo ni Tang Wulan ay tila isang bangin, tulad ng isang bilangguan. Sa sumunod na sandali, naramdaman na lang niya na mainit at hindi komportable ang buong katawan niya. Ang kanyang sariling espiritu ay ganap na nakabalot sa dagat ng espiritu ng kabilang panig. Paano kaya ito? Nakapasok na ako sa Lingyuan Realm.
Sa antas ng cultivation ng 7th ring, ang makapasok sa Lingyuan realm ay medyo mahirap. Hindi ba't ang Golden Dragon King ay magaling sa lakas at pagsabog? Bakit? Walang bakit. Sa susunod na sandali, libu-libong mga sibat na ilaw ang namukadkad, at ang matamlay na mapusyaw na asul na karayom ay nabasag at lumipad palayo sa sunod-sunod na malulutong na banggaan. Muling lumitaw sa ere ang figure ng Haring Multo, ngunit bumalik na ito sa orihinal nitong anyo. Ang gintong dragon ay yumanig sa lupa at ang 8 gintong dragon ay naabutan ng kanyang katawan na parang kidlat, paulit-ulit na binomba ang kanyang ilusyon na si Wanjan. 8 dagandong ang mesensi ng umungol. Ang paputok na kapangyarihan ng takot ay namumulaklak sa hangin. I have to say na super strong talaga ang ability ng Ghost King na lumaban. Para sa tuwing mabangga ay lumiliit lang ang katawan nito ng pabilog. Sa ilalim ng proteksyon ng battle armor, talagang na-filter ni Tang Wulan ang karamihan sa lakas ng pag-atake ni Tang Wulan. Sa kasamaang palad, hindi ito makapagliligtas sa kanya pagkatapos ng lahat. Nang ang gintong sibat ng dragon ay naging malamig na kuryente at lumipad mula sa mga kamay ni Tang Wulan, lumilipad sa kanyang harapan na may walang katulad na lakas ng enerhiya at dugo. Napagpasyahan na ang kinalabasan ng labanang ito. Sinubukan ng Ghost King na hawakan ang gintong sibat ng dragon gamit ang 2 kamay, ngunit nang lumipad ang gintong sibat ng dragon sa kanyang harapan, ito ay ganap na naging isang gintong pulang kulay. Ang gintong pulang sibat na ilaw ay dumampi sa kanyang katawan, at ang kanyang pambobomba ay masakit na. Ang katawan ng multo ng 100 hole ay biglang lumitaw sa isang estado ng singaw, at sa huli, ang liwanag ng sibat ay dumaan, na nag-iwan ng malaking butas sa kanya. Nang mag-shoot na ang Golden Dragon Spear sa kabilang dulo ng yugto ng kompetisyon, na-recall ito ni Tang Wulan Void. Ikaw, bulong ng Ghost King ang salitang ito. Sa sumunod na sandali, biglang bumagsak ang kanyang katawan, naging konting liwanag at naglaho sa entablado ng kompetisyon. 33, manalo. Kumalat ang boses ng referee sa buong audience. Ang gininto ang sibat ng dragon na binawi ni Tang Wulan ay nakatayo pahilig sa lupa, at ang dulo ng sibat ay nakatutok sa langit ng pahilig. Para sa isang oras, ang buong larangan ay ganap na kumukulo. Bagamat karamihan ng mga tao na sumusuporta sa Golden Dragon King, sino ang mag-aakala na matatalo ng isang ito ang Ghost King sa napakaikling panahon? Sinong nagsabi noon na may advantage ang Ghost King? Sino ang nagsabi na ang Ghost King ay immune sa karamihan ng pinsala sa pag-atake? Ang mga resulta nito. Dahil dito, mula umpisa hanggang wakas, hindi nakita ng mga manunood kung gaano ka-immune sa Ghost King. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Tang Wulan ang sumugpo sa Ghost King hanggang sa mamatay. Ito ay isang serye ng mga pagsabog, at ang Ghost King ay lumuhad. Ang komentarista ay hindi makapaghintay na makahanap ng tahi upang makapasok. Paano ito tila pinipigilan? Sa kabaligtaran, parang pinipigilan. Paanong ang Ghost King, na maaari ding ituring na sumisikat sa group stage, ay naging napaka-vulnerable sa harap ng Golden Dragon King? Ito ay isang kumpletong tagumpay lamang. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang Ghost King ay walang kahit kaunting pagkakataon. Oo, pinigilan ng Haring Ghost. Ang panlalaking dugo at aura ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay humadlang sa kanyang pagganap, at ang pagpigil na ito ay higit pa sa magaan na katangian. Ang mga multo ay nabibilang sa isang uri ng hindi katangian. Bagamat natatakot sila sa liwanag at sagradong mga katangian, hindi nila ganap na hindi kayang labanan ang mga ito. Ang mga ito ay pambabae lamang, ngunit hindi kadiliman. Sa pagharap sa kagandahang loob ni Tang Wulan, pinigilan lang niya ang lamig ng Ghost King. Kitang-kita ang resulta. Si Tang Wulan ay hindi lamang isang Battle Spirit Master ng uri ng pag-atake, ngunit isa ring Battle Spirit Master ng control type. Bagamat ang Ghost King ay nakahihigit sa bilis, gaano kayang gamitin ang bilis na ito sa harap ng kanyang mga kasanayan sa field control? Not to mention, Tang Wulan also has the ability to explode. Sa katunayan, sa labanang ito, nanalo si Tang Wulan nang hindi man lang gumamit ng sarili niyang kasanayan sa pagsasanib ng dugo kaluluwa, na medyo mas madali kaysa manalo sa huling laban ng yugto ng grupo. 16 sa 8, tagumpay. Nangangahulugan ito na pumasok si Tang Wulan sa quarterfinals. Dahan-daang iwinagayway ang hawak na gintong dragon sa kanyang kamay upang batiin ang mga manunood, at pagkatapos ay lumabas si Tang Wulan sa entablado ng kompetisyon sa ilalim ng gabay ng waitress na nagdala sa kanya. Habang siya ay naglalakad, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay unti-unting kumupas, at ang Dragon Moon Battle Armor ay binawi. Kanina pa siya sinisilip ng waitress, bagamat hindi niya makita kung ano talaga ang hitsura niya, ngunit nang bawiin niya ang Battle Armor, nakita pa rin niya ang ilang mga mukha sa gilid. Wow, napakagandang profile. Guwapo ba siya sa sarili niya? Ang tibok ng puso ng waitress ay patuloy na bumilis, at hindi niya maiwasang magmukhang nahuhumaling sa mga mata ni Tang Wulan. Siya ay dapat na bata pa at napakalakas pa. Buti sana kung magka-boyfriend ako ng ganito. Paglabas ng entablado ng kompetisyon at pagbalik sa lounge, tahimik na inalala ni Tang Wulan ang nangyari sa laro ngayon. Lumakas na naman ang explosive power ko, at medyo nakakapagsalita, mas nagagawa niyang pakilyusan ang sarili niya. Dahil ang Golden Dragon King Bloodline Spirit Ring ay na-promote sa 5, ang kapangyarihan ng core ng dragon ay higit sa doble.
Kahit na hindi niya ginamit ang Blue Silver Emperor, ang kanyang combat power ay hihigit sa mga elite sa Soul Sage. Dapat itong lumaban kasama ang dalawang karakter na Battle Armor Master sa antas ng kontra ng walang anumang problema. Magpatuloy sa pagsusumikap. Victory of Blood 9 ang layunin ko. Oo, siyam na dugo, 3 karakter Battle Armor Master, na pinamagatang Daoluo. Iyon ang kanyang layunin. Kapag natalo na niya ang Blood 9, pakiramdam niya ay kwalipikado na siyang simulan ang pagbuo ng base metal ng free character battle armor para sa kanyang sarili. Tiwala si Tang Wulan na kapag naabot niya ang Soul Sage, dapat niyang maisuot ang free character battle armor. Ang enerhiya na ibinigay ng dalawang mga core ng enerhiya ay sapat na upang suportahan ang pagkonsumo ng 3 karakter na battle armor. Nang matapos ni Tang Wulan ang laro, nahulog si Ye Xinglan sa matinding laban. Ang nagniningning na liwanag ng espada ay dumaan sa kalangitan, na tumama sa malaking mahabang kutsilyo ng kalaban. Sa malupit na tunog ng banggaan, napabalikwas si Ye Xinglan, ang kanyang katawan at espada ay muling nagsanib sa isa, at siya ay napaatras. Pumapangalawa siya sa grupo, kaya ang kalaban niya ang una sa ibang grupo. Ang kalaban ni Ye Xinglan ay may numerong 9 sa kanyang ulo. Ito rin ang tanging single-digit na numero sa huling yugto sa pagkakataong ito. 9 na Sword Demon. Ito ang kanyang pamagat. Siya ay isang matipunong lalaki, hindi mas mababa kaysa kay Long Yu, dahil ang kanyang mukha ay nakatago ng sistema at ang kanyang hitsura ay hindi nakikita, ngunit ang kanyang katawan ay sobrang matipuno, at ang kanyang katawan ay puno ng mabangis na hininga. Ang higanteng kutsilyo sa kanyang kamay ay kanya. Ang 4 na metro ang layo, ay opisyal na inihayag na ito ay tinatawag na Zonlong Dao. Ang Dragon Sword ay ipinakita sa madilim na pula, na may kakaibang mga texture sa bahagi ng talam, at ang mga texture na iyon ay parang mga tunay na dragon na pinutol. Sa kutsilyo, 4 na purple, 4 na itim at 8 spirit ring ang kumikislap, at ang 8 singsing na kontra. Ang kanyang battle armor ay dark red din, hindi gaanong naiiba sa kanyang sariling dragon slashing sword. Ito ay tumatagal lamang ng isang dagandong sa langit, at ang magulong hangin ay nabasag. Hindi pa nakatagpo si Ye Xinglan ng ganoon kalakas na kalaban. Napakalakas ng momentum nito na parabang nabasag ang mga bundok at ilog. Sa harap ng malakas na aura ng kalaban, hindi maipakita ng buo ang kanyang katawan at espada. Ang kanyang sariling espada ay lubhang nabalisa. Sina Li Zhengguo at Xu Xiaoyan ay nanunood din ng laban. Kaya lang parang walang magawa ang mga ekspresyon ng mukha nila sa mga oras na ito. Hoy, paano siya makakasalubong ni Xinglan sa unang round? Masyadong malas ito. Bum-ontong hininga si Xu Xiaoyan at sinabi. Sinabi ni Li Zhengguo, ito ay hindi naman isang masamang bagay. Para sa amin, ang pagnanais na lumaban ay hindi kailanman nagkukulang, ngunit ito ay isang malakas na kalaban. Kahit na matalo si Xinglan sa larong ito, dapat itong maging malaking tulong sa kanya. Ang antas ng lumang espada ay talagang hindi natin kayang harapin. Ang taong ito ay dapat na 3 karakter na armor sa labanan noon pa man, ngunit dahil sa kanyang mahirap na sandata sa pakikipaglaban noon pa man, siya ay nasa pangalawa pa rin dahil sa kanyang mahirap na pera, ngunit dahil sa kanyang mahirap na sandata sa pakikipaglaban noon pa man, ngunit dahil pa rin sa kanyang mahirap na sandata sa pakikipaglaban noon pa man, dahil sa kanyang mahirap na pera, ang antas ng lumang espada ay hindi natin kayang harapin. Armor state hanggang ngayon pero hindi ko inaasahan na magiging big hit ang mismatch na ito sa laro. Ang Sword Demon na si Sima Jinxie, ang commander ng Wind Division ng Southern Army Corps, ay may ranggong koronel. Sa Southern Legion, mayroong titulong Gale Sword Demon. Halos talunin ang hindi magagapi na kamay ng Legion. Maliban sa commander ng Legion at ilang pinuno sa Legion, hindi siya magagapi. Sa buong Legion, wala sa 8-ring level 3 character battle armor masters ang kanyang mga kalaban. Ang lalaking ito ay naging tanga pagkatapos mag-practice ng espada. Siya ay 42 taong gulang at ang kanyang pinakamalaking libangan ay makahanap ng isang taong hamanin. Sa simula, siya ay dinukot sa hukbo ng commander ng Southern Army Corps, iyon ay, ang lolo ni Li Zhengguo. Kadalasan, kapag walang magawa, hahanapin ko ang malalakas sa leyo na hamanin, at ligaw ang labanan, at madalas masaktan ang mga kasamang nag-aaway sa isa't isa. Ito ay isang nakakatakot na pag-iral sa Legion. Ang nag-iisang naglakas loob na hamanin ang commander ng Legion ay ang nag-iisa sa buong Southern Legion. Paulit-ulit lang ang pagkatalo, pero paulit-ulit na pagkatalo. Sa lolo ni Li Zhengguo, talagang nakakumbinsi ito. Kung hindi, sino ang maaaring panatilihin ang kanyang karakter sa hukbo? Ang Tornado ay ang Ace Division ng Southern Army Corps. Ito ay orihinal na isang dibisyon ng mecha, ngunit ang kakaiba ay si Sima Jinxie, bilang commander, ay hindi kinokontrol ang mecha mismo. Ito ay umaasa sa isang dragon slashing na kutsilyo at isang 2-character battle armor upang tumingin ng paalang at paalang. Ang lolo ni Li Zhengguo ay sadyang pinipigilan siya, at hindi siya sinuportahan na maging isang 3-character battle armor master muna, upang siya ay makaipon ng mas matatag. Sinabi ng commander ng Southern Legion na kapag si Sima Jinxie ay umakyat sa title Daoluo, tiyak na siya ang magiging pinakamataas na buhay sa mundo. Kapag naging Super Daoluo na siya, maaari pa niyang hamanin si Limit Daoluo.
Sa hinaharap, siya ang magiging pinaka-nakakasilaw na bituin ng Southern Army. Sayang lang at nasuri na ang kakayahan ng commander na ito, at maaari lamang siyang magsilbi bilang isang malakas na general sa karamihan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang maging general sa kanyang lakas. Nangako sa kanya ang lolo ni Lezengyo sa pagkakataong ito, hanggat maaari niyang mapanalunan ang kampyonato ng kompetisyong ito, gagawa siya ng 3-character battle armor para sa kanya. Gamitin ang premyo ng kampyon bilang kapalit nito. Sa makatuwid, sa grupo sa timog ng mga ito ang una sa grupo. Ang Lezengyo ay maaari lamang makipagkumpetensya para sa pangalawang lugar sa grupo. Sayang lang at natalo ako sa Ghost King. Nang dumating sina Lezengyo at Xu Xiaoyan sa Southern Army Corps, hindi talaga siya nagustuhan ni Sima Jinchi. Pero gaya nga ng kasabihan, kung hindi ka lalaban, hindi ka makakagawa ng deal. Sa isang kompetisyon sa kanya, sinuportahan siya ni Lezengyo na walang talo sa loob ng 10 minuto. Si Sima Jinchi ay tumingin sa kanya ng may paghanga at bumantong hininga na ang ama ng tigre ay walang aso. Gayunpaman, alam na alam ni Lezengyo kung gaano katikot ang lakas ng isang ito dahil sa katotohanang nakikipaglaro siya sa isa't isa. Ang cultivation base ay nasa antas pa rin ng Contra, ngunit ang aktwal na lakas ng labanan ay sapat na upang malampasan ang karamihan sa mga may titulong Daoluo-level powerhouses. Sa nakaraang huling logro, ang posibilidad ng lalaking ito ay isa lamang sa dalawa, at siya ay nasa itaas pa rin ng tangulan at pumangalawa sa mga paborito upang manalo ng kampyonato. Pangalawa lang sa ibang lalaki na mas pervert. Nakilala ni Ye Xinglan si Sima Jinchi, ang Gale Sword Demon sa 16 na 18 laro. Ito ay tiyak na isang malas, ngunit walang magagawa. Dinala ni Sima Jinchi ang malaking dragon slashing sword sa kanyang mga balikat, habang nakatingin sa batang babae na nahulog sa malayo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkagulat. Nararamdaman niya sa pamamagitan ng chi at pagbabago-bago ng dugo ng kalaban na hindi dapat masyadong matanda si Ye Xinglan. Ngunit si Ye Xinglan ngayon lang ay nagdulot sa kanya ng maraming problema ang Star God Sword, at masasabing banta pa ito. Bihira ang mga ganyang kalaban. Bahagyang napabuntong hininga si Ye Xinglan, hindi napagod, ngunit medyo humihingal na pakiramdam na pinigilan ng kalaban sa nakaraang banggaan. Masyadong malakas, ang mga kasanayan sa kutsilyo ng taong ito, ang layunin ng kutsilyo, ay higit sa kanya. Sa katunayan, mula sa simula ng digmaan hanggang sa kasalukuyan, si Sima Jinchi ay nakabaril lamang ng 3 beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay nagdadala ito sa kanya ng malaking banta. Huminga ng malalim, pinakalma niya ang kumukulo niyang dugo, ngunit ang mga mata ni Ye Xinglan ay naging mas matyaga dahil dito. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at may liwanag na bituin sa paligid ng kanyang katawan. Maging ang kanyang sandata sa labanan ay kumikinang, na parabang hindi mabilang na mga bituin ang nakatakas sa kanyang katawan, namumulaklak sa pinakamaliwanag na kinang. Ang ika-6 na singsing ng espiritu sa katawan ni Ye Xinglan ay lumiwanag, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hawakan ng 2 kamay ang Star God Sword. Bahagyang tumaas ang kilay ni Sima Jinchi, at nagulat siya nang biglang nag-iba ang hininga ng dalaga sa kanyang harapan. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng pakiramdam kapag ang kanyang layunin sa espada ay lumampas sa isang tiyak na antas, at ang buong tao ay nag-sublimate. Kaya lang hindi siya ang nasublimate ngayon, kundi ang kalaban. Ang mga tuldok ng starlight na lumitaw sa paligid ng katawan ni Ye Xinglan ay nagsimulang magpakita ng magagandang pagbabago. Ang mga starlight na ito ay biglang naging extraordinarily bright, na parang nasusunog, at pagkatapos ay talagang nag-vaporize at naging mga hibla ng hollow airflow. Sa paligid ng katawan ni Ye Xinglan, ang Star God Sword na hawak ng magkabilang kamay ay dahan-dahan ding itinaas paitaas sa harapan niya. Sa paligid ng kanyang katawan, ang mga agos ng hangin na nabuo ng convergence ng liwanag ng bituin ay lahat ay nag-uugnay patungo sa Star God Sword. Ang liwanag ng Star God Sword ay naging mas nagniningning, at kasabay nito ay unti-unting lumaki ito sa kanyang mga kamay. Hindi ang katawan ng espada ang naging mas malaki, ngunit isang transparent ngunit sobrang makintab na anino ng espada. Ang anino ng espada ay palaging umuugoy ng bahagya, ngunit ito ay puno ng maliksi na pakiramdam, nang walang mapilit na presyon, ngunit sa hitsura nito, ang kabaligtaran na si Sima Jinchi ay nawala ng kulay. Nahulog ang dragon slashing knife na orihinal niyang dinadala sa kanyang balikat, at ang kanyang mga mata ay nagulat na hindi maitago. Kahit na siya iyon, naabot lang niya ang antas na ito noong siya ay nasa ika-7 spirit ring. Ngunit ang pagbabago-bago ng enerhiya sa batang babae sa kanyang harapan ay tiyak na hindi umabot sa kaharian ng Soul Sage. Si Sima Jinchi ay hindi naniniwala sa henyo, naniniwala lamang siya sa pagpupursige at pagsusumikap. Gayunpaman, medyo nanginginig ang puso niya ngayon, masasabi bang may henyo talaga sa mundong ito? Kung hindi, bakit nagagawa ng batang babae sa harap ko ang hakbang na ito? Ang tumataas na anino ng espada ay hindi mukhang napakasilaw sa mga mata ng madla, ngunit alam ni Sima Jinchi na hindi ito purong kakayahan ng kaluluwa, at hindi rin ito kasing simple ng layunin ng espada. Hindi ito maihahambing sa katawan at espada. Iyon ay, Sword Soul. Anuman ang sandata nito, damhin ang kahulugan nito, kunin ang lalim nito,
angkinan ang kaluluwa nito, at kunin ang kaluluwa nito. Bilang isang henerasyon ng mga powerhouse na napik na ang Soul of Sword, nakita niya ang kalaban na talagang nagmamay-ari ng Soul of Sword sa kanyang harapan. Ang orihinal na randomness sa kanyang puso ay nawala, napalitan ng dignidad. Ang gayong kalaban ay karapat-dapat na igalang sa buong buhay. Malinaw niyang naalala na pagkatapos niyang huwadin ang Soul of the Sword, mabilis lang siyang lumaki, at sa wakas siya ang naging pinakamalakas sa ilalim ng Southern Legion Super Dao Luo. At ang babaeng nasa harapan niya, kung talagang mas bata pa siya sa sarili niya, kahit may sword soul lang siya, hindi magtatagal ay magiging world-class powerhouse siya. Mabuti. Isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban ang lumitaw sa puso ni Sima Jinchi, ang Dragon Slasher sa kanyang kanang kamay, at ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikislap. Kung ito man ay ang Sword Soul o ang Sword Soul, ito ay kailangang ikabit sa kakayahan ng isang kaluluwa na bumuo. Si Ye Xinglan ay nakakabit sa pang-anim na kakayahan ng kaluluwa, at ang kanyang kaluluwa sa espada ay nasa kanyang ikapitong kakayahan ng kaluluwa, ang katawan na naglalaslas ng dragon. Ang malaking Dragon Slashing Sword, na umabot sa 4 na metro ang haba, ay sumabay sa katawan ni Sima Jinchi na may malungkot na dagandong ng dragon. Kasabay nito, isang malaking anino ng espada ang lumitaw sa harap ng Dragon Slashing Sword. Sa sandaling lumitaw ito, tila pinagtitinginan ito ng mga tao. Pagkatapos, isang higanteng dragon ang naputol sa harap ng anino ng kutsilyo. Ang anino ng espada ay 30 metro ang haba, simula sa Dragon Slashing Sword. Nang lumitaw ito, isang malaking bitek ang nahati sa lupa ng platform ng kompetisyon. Walang lupa sa ilalim ng bitek, ngunit isang bakas lamang ng pagkapira-piraso tulad ng isang malalim na kawalan. Maging ang lupa at hangin ay napunit, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kaluluwa ng kanyang espada. Ngunit sa sandaling ito, tila hindi nakita ni Ye Xinglan ang pagbabago ng kalaban, at isang malabong halo ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kaunting liwanag ng bituin ay kumikinang, at mayroon ding isang pangitain ng starry transpiration sa kanyang mga mata. Ang Star God Sword na hawak ng magkabilang kamay ay tumaas sa tuktok ng kanyang ulo. Sa tuktok ng Star God Sword, ang 10 metrong haba na anino ng espada ay ganap na nabuo. Hindi ito umiindayog, tanging ang walang kapantay na talas. Taibak, bituin, kaluluwa. Si Ye Xinglan ay bumigkas ng 3 salita ng sabay-sabay, at bawat salita ay umalangaw sa kanyang bibig, at ang anino ng espada sa tuktok ng Star God Sword ay lumundag ng 3 metro. Nang hawakan niya ang espada gamit ang napakabigat na mga kamay, tila may kung ano sa langit. Bumuhos ang isang kalawakan, at malinaw na ang distansya sa pagitan ng dalawang gilid ay daan-daang metro, ngunit ang malaking anino ng espada na ito ay dumating sa harap ni Sima Jinchi, ang Windsword Demon sa isang sandali. Bahagyang nagbago ang mukha ni Sima Jinchi, ngunit ang Dragon Slashing Sword sa kanyang kamay ay tumangay pataas ng walang pag-aalinlangan. Ang napakalaking anino ng espada ay umalangaw sa kalangitan na may humahagulgol na tunog ng dragon, habang ang napakalaki na anino ng espada na taibak na kaluluwa ng bituin ay bumangga dito sa nakakatakot na hininga ng kalawakan. Nagsimula ang laro hindi pa katagal, ngunit sa oras na ito, nagsimula na ang huling banggaan. Nang ang kaluluwa ng espada at ang kaluluwa ng espada ay magkadikit sa hangin, ang langit ay biglang napunit, at ang buong table ng laro ay nanginig ng husto. Pagkatapos, sa gitna ng banggaan ng dalawa, isang malaking itim na puyo ng tubig ang lumitaw. Hindi mabilang na mga bituin ang nilamon, at ang mahigpit na dagandong ng dragon ay tumigil din. Sabay-sabay na nagyelo ang mga mata ng lahat ng manunood. Ngunit sa susunod na sandali, isang nakakabasag na tunog na pamunit sa buong mundo. Nabasag ang lupa, at 12-dosenang malalaking gaps na nagkulong ang biglang lumitaw sa lupa sa gitna ng buong platform ng kompetisyon. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na dagandong, hindi mabilang na mga ilaw at anino ang nabasag sa kalangitan. Ang criss-crossing sword energy at wild sword light ay malinaw na sumabog sa entablado ng kompetisyon. Sa harap ng Soul Guide screen, natulala sina Li Zhenghao at Xu Xiaoyan. Siya, umabot na ba talaga siya sa puntong ito? Sword Soul. Sword Soul ba iyon? Napatitig si Xu Xiaoyan sa buong screen na ganap na natatakpan ng liwanag. Nakakuyom na ang mga kamao ni Li Zhenghao nang walang kamalay-malay, kahit na sinabi niya kay Xu Xiaoyan noon na hindi lang swerte ang natalo niya sa Ghost King, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya akalain na mas maswerte ang kabilang partido. Buti na lang hindi ako nakapasok sa finals. Ngunit ngayon ay hindi niya ito iniisip. Kung mayroon kang ganap na lakas, gaano man kaswerte ang kalaban, ano ang magagawa niya? Nang makita ang labanan sa pagitan ni Ye Xinglan at Sima Jinchi, ang Storm Sword Demon, isa lang ang naisip niya sa sandaling ito, iyon ay, maging mas malakas at mas malakas. Siya, si Li Zhenghao, ang ina po ng banal na pamilya, ay hindi maiiwan ng kanyang mga kaibigan. Biglang tumayo, huminga ng malalim si Li Zhenghao, magsasanay ako. Pagkasabi nito ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Tumingin si Xu Xiaoyan sa screen, at pagkatapos ay kay Li Zhenghao na lumayo. Tumayo rin siya na may ngiti sa kanyang mukha, Xinglan, mahusay, ngunit hindi kami magpapatalo sa iyo. Pagkasabi nito, agad niyang hinabol si Li Zhenghao na umalis.
Ang dagandong ay hindi naramdaman ng mahabang panahon, at tumagal ito ng mahigit 10 segundo bago ito unti-unting tumigil. Sa entablado, isa lang ang nakatayong figure. Ang malaking dragon slashing sword ay nahulog sa lupa, at ang ibabaw ng dragon slashing sword ay na-criss-cross na may mga marka ng espada. Ang batang babae sa tapat ay ganap na nawala sa ilalim ng nakakatakot na banggaan. Magandang espada. Sumigaw si Sima Jinchi, at saka humakbang palayo gamit ang sariling dragon sword. Pop! Binuksan ang Stardow capsule. Namutla ang mukha ni Ye Xinglan at umupo mula sa Stardow cabin. Sa oras na ito, ang kanyang balat sa buong katawan ay lumitaw na hindi malusog na mapatla. Sister Xinglan, okay ka lang. Ang nag-aalalang tawag ni Shu Lizzie ay nanggaling sa labas. Lizzie, ako, kasabay ng mahinang nguso, muli siyang bumagsak sa Stardow cabin. Si Shu Lizzie ay halos naging isang matabang lalaki na parang hangin, at nagmamadaling pumasok sa silid. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa pagiging inosente ni Ye Xinglan, at nagmamadaling binuhat siya palabas ng Stardow cabin. Ilagay ito sa kama sa labas. Mahina ang hininga ni Ye Xinglan, ngunit sa kabutihang palad, steady pa rin ang tibok ng kanyang puso. Halatang na-overdrawn ito. Sa Stardow cabin, walang overdraft ng soul power, ito ay ang kanyang mental at heart power na overdrawn. Gaano kadaling putulin ang gayong espada? Ang kanyang sword soul ay hindi kailanman naging napaka-unreserved gaya ngayon. Pagsisimula ng laro, tumingin si Yuanan Yahui sa kanyang kalaban na may nakakapasong mga mata. Ang kanyang kalaban ay katamtaman ng pangangatawan, na may kaunting katangian mula sa labas. Sa isip niya, nag-flash out ang impormasyon ng kalaban. 222, palayaw, Haring Shira. Si Wan, leon na lumalamon ng dugo. Sa lahat ng 16 na manlalaro na pumasok sa huling yugto, ang isang ito ay nasa ika-7 pwesto. Siya ang number 1 sa grupo niya at kilala sa pagiging cool niya. Mahilig gumamit ng malupit na paraan para talunin ang kalaban. Pero ang lakas talaga ng Tyran Aikal. Ang 7-ring Soul Sage, ang 2-character Battle Armor Master, ay talagang ang pinakamahusay sa mga Soul Sage. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yuanan Yahui. Nakatayo siya doon na may itsurang lalaki at mas ordinaryo pa ang itsura. Walang nakakagulat, at mahirap para sa mga tao na husgahan. Si Yuan Yahui ay pangalawa sa grupo sa round robin. Ang unang lugar sa kanyang grupo ay ang may pinakamataas na posibilidad na 0.5 hanggang 1 sa huling yugto ng kompetisyong ito. Ang lakas talaga ng taong iyon ay hindi niya kayang labanan. Dumating ang referee, at wala itong pinagkaiba sa ibang laro. Pagkatapos kumpirmahin na ang parehong partido ay handa na, ang laro ay inihayag. Oh! Mula sa labas, medyo magkatulad sina Yuanan Yahui at King Shira, ngunit sa simula ng laro, magkaiba ang ipinakita ng dalawang panig. Kasabay ng dagandong, biglang sumabog ang dugo ni Haring Shira. Sa isang laban sa antas na ito, walang sino man ang magkakaroon ng ideya ng swerte. Sa sandaling siya ay umakyat, inilabas niya ang kanyang dalawang karakter na sandata sa labanan. Agad na tinakpan ng pulang dugo na buhok ang buong katawan, at ang orihinal na katamtamang figure ay biglang naging matipuno. Gamit ang battle armor, mahigit 4 na metro na ang taas nito. Isang uhaw sa dugo ang pinakawalan sa buong katawan. Ang kaluluwang martial na leon na lumalamon sa dugo ay ipinanganak na may kakayahang maging uhaw sa dugo, na maaaring panatilihin siya sa isang estado na katulad ng pagkain ng uhaw sa dugo na bean paste bag ni Shu Lizzie, ngunit maaaring mapanatili ang kanyang kahinahunan. Ang tanging downside ay ang mga Soul Master na may lumalamon sa dugo na Lion Martial Soul ay magkakaroon ng medyo withdraw na personalidad, at madaling hindi sila mapigilan sa panahon ng labanan. 3 lila at 4 na itim, na may 7 spirit ring na umaangat mula sa ilalim ng paa, at para sa kasalukuyang mga kalahok, walang spirit ring na tumutugma na maaaring pantayan ng mga ordinaryong Spirit Master. Si Yuan Yahui ay walang magandang momentum ng kabilang partido, ngunit humakbang pasulong at mabilis na lumapit sa kabilang partido. Kasabay nito, 6 na spirit ring ang bumangon sa kanyang katawan. Bahagyang kinusat ang mga mata, nakatingin sa kalaban. Napatingin si Haring Shira kay Yuanan Yahui na mabilis na lumalapit sa kanya, at mas tumindi ang dugo sa kanyang mga mata. Dahil hindi man lang binitawan ni Yuanan Yahui ang battle armor, parang sumugod siya. Ikaw ang pangalawa sa isang grupo, nakaharap sa akin nang hindi binibitawan ang sandata ng labanan. Siguraduhin na patayin siya at pangit mamaya, mukhang isang magandang ideya. Habang nag-iisip tungkol dito, humakbang din si Haring Shira patungo sa direksyon ni Yuan Yahui, at sa sandaling ito lang na-release ang martial spirit ni Yuan Yahui. Ang mga bilog ng halo ay kumaway palabas mula sa kanyang katawan, at ang hangin ay biglang lumakas ng marahas. Ang kanyang figure ay hinayla pataas, at ang Titan Great Ape Martial Spirit ay pinakawalan. Ang taas ay halos lumampas sa 6 na metro sa isang iglap, at ang Crystal Yellow na Battle Armor ay sumunod sa itaas na katawan, ngunit walang mga pakpak, ang Mar-Angle na katawan ay agad na nalampasan ng kalaban. Si Haring Shira ay humampos pasulong, ang kanyang mga braso ay nakabukas sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang kanyang mga daliri ay naglabas ng matutulis na mga kuko na 3 talampakan ng haba.
Ang madugong matalim na talam ay nagpakawala ng mahinang dagwang hininga. Sa isang dagandong, ang kanyang katawan ay tumalon ito na parang kidlat, at agad na umabot sa tuktok ng ulo ni Yuanan Yahui, ang kanyang mga kuko ay sumara papasok, at agad na hinawakan ang ulo ni Yuanan Yahui. Napakabilis ng kanyang bilis, parang dugong kidlat. Ito ay hindi lamang isang malakas na uri ng pag-atake na Spirit Master, ngunit hindi rin mababa sa isang sensitibong uri ng pag-atake na Soul Master sa mga tuntunin ng bilis. Hindi nakaiwas si Yuan Yahui, pumutok ang kanyang kanang kamao at direktang humarap sa kalaban sa ere. Ngumuso si Haring Shira, at bahagyang lumubog ang kanyang mga kuko. Matalas at makapangyarihan ang kanyang Blood Lion Claws, at direktang hinawakan niya ang kamao ni Yuan Yahui. Ang sumunod na eksena ng labanan ay lumitaw sa kanyang puso. Unang sunggaban at ice trap ang braso ng kalaban, at pagkatapos ay mahulog mula sa langit, basagin ang battle armor ng kalaban sa patuloy na pag-atake, at sa wakas ay hilahin ang mga binti ng kalaban at direktang punitin siya. Gayunpaman, ang kaisipang ito ay nag-flash lamang sa kanyang isipan, at pakiramdam niya ay mali ito. Nang iputok ni Yuan Yahui ang kamao na ito, biglang tumahimik ang paligid, at ang orihinal na sumisipol na hangin ay biglang nawala, na parang tumigas ang hangin. Kaagad pagkatapos, kitang-kita niya ang kanyang mga kuko na tumama sa braso ng kalaban, ngunit walang banggaan, ngunit malata. Ito ay tulad ng pagputol sa isang tumpok ng bulak. Kaagad pagkatapos, mula sa malambot na tumpok ng cotton, isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagtulak sa kanyang katawan sa isang tabi. Alam mo, siya ay may lubos na tiwala sa kanyang lakas at bilis, at alam din niya na si Yuan Yahui ay kilala sa lakas, ngunit hindi niya iniisip na matatalo siya sa kanyang dobleng kukulaban sa isang suntok. Ang lalong hindi niya maintindihan ay kung bakit ang tila simpleng suntok na ito ay parang whirlpool, na medyo nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Mula sa kamao ni Yuan Yahui, mayroon ding kakaibang umiikot na puwersa ng pagsipsip. Ang lakas ng pag-atake na nakapaloob sa kanyang mga kuko ay inalis ng higit sa kalahati ng sabay-sabay. Pagkatapos, biglang bumaliktad ang umiikot na puwersa, dalawang magkaibang direksyon. Ang pag-ikot ng sandali ay nagsanib sa isa, na sumabog sa isang hindi mapigil ang distansya. Si Haring Shira ay may napakayaman na karanasan sa pakikipaglaban, nagmamadaling ibinaluktot ang kanyang mga braso, at kasabay nito ay tinitipon ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa para sa komprehensibong proteksyon. Sa isang tunog ng putok, lumipad ng patiwarik ang kanyang buong katawan 10 metro at bumagsak sa lupa. Ang lahat ng ito ay mabagal na pag-usapan, ngunit sa katunayan nangyari ito sa pagitan ng electric light at flint. Sa mga mata ng mga manunood, ang nakita nila ay papalapit na ang magkabilang panig, lumaki ang katawan ni Yuan Yahui, at isang suntok ang lumipad palayo ni King Shira. Pagkalapag ni Haring Shira, bigla siyang nagpakawala ng galit na dagandong. Habang nakasquat ang katawan sa kalagitnaan, ang pangatlong spirit ring sa kanyang katawan ay kumikislap, at kaagad pagkatapos, iwinagayway niya ang isang pares ng Blood Lion Claws, at ang langit na puno ng claws ay tumakip kay Yuan Yahui na parang dagat ng dugo, tinatakan ang lahat ng kanyang lata. Ang daan pasulong. Hindi nagpanik si Yuan Yahui, biglang gumawa ng malaking hakbang, at nagpaputok ng isa pang suntok. Ang kaibahan sa naunang suntok ay sa pagkakataong ito, pilit na bumawi ang kanyang braso, at kasabay nito ay nagniningning ang ikatlong spirit ring sa kanyang katawan, si King Kong Titan. Isang madilim na gininto ang halo ang lumiwanag sa buong katawan, at sa sandaling pumutok ang suntok, tila lumikas ang hangin sa buong entablado. Ang langit na puno ng mga kuko ay biglang umikot sa harap ng kanyang kamao, parang whirlpool ang lumitaw sa gitna ng dagat ng dugo. Nagbago ang mga yapak ni Yuan Yahui, 3 suntok na sunod-sunod, 4 na puyaw ng tubig ang lumitaw sa dagat ng dugo. Ang puyaw ng tubig ay sumanib sa loob kaagad, ang dagat ng dugo ay nabasag, at ang nakakatakot na layunin ng kamao ay napawi sa pagsabog, na matapang na hinamplas si Haring Shira. Anong uri ng kakayahan ng espiritu ito? Itinaas ni Haring Shira ang kanyang mga braso sa kanyang harapan, at sa gitna ng dagandong, ang mga tao ay lumipad palabas mula sa pambobomba, at ang kanyang sandata sa labanan ay mabilis na kumikislap, na humadlang sa pag-atake ni Yuan Yahui. Kung gagamit ka ng 4 na salita upang ilarawan ang Yuan Yahui, kung gayon ang pagiging unpretentious ay walang alinlangan na pinakaangkop. Ang bawat suntok niya ay tila sumusunod sa prinsipyo, at tila wala siyang espesyal na aura, ngunit ito ay isang pagsabog ng kapangyarihan na lampas sa imahinasyon. Sa oras na ito, si Yuan Yahui ay ganap na nahuhulog sa kanyang sariling kamao, at dahil nakilala niya ang kanyang sariling landas, pinagsama niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan sa espiritu sa kanyang Yun Vortex Divine Fist. Sa madaling salita, ang mga espiritong kakayahan na dating pinagkakatiwalaan ay bahagi na ngayon ng Yunwu Shenquan. Ipinagpatuloy niya ang perpektong pagsasanib ng kanyang mga kasanayan sa kaluluwa sa kanyang sariling mga diskarte sa boxing, pagsasama-sama ng natatanging kaalaman ng Tang Sect, mga kasanayan sa kaluluwa ng kambal na espiritu, pati na rin ang kanyang sariling pag-unawa sa kahulugan ng kamao, at pagmamasid sa mga pagbabago sa mga ulap sa bundok. Ito ang paglitaw ng Cloud Vortex na banal na kamao. Sa nakalipas na ilang buwan, nag-ensayo siya ng walang kaguluhan, at ang kanyang lakas ay bumuti ng paunti-unti.
Ang Yuan Wuxianquan ay may kumpletong anyo ng embryonic, na lumalabas sa pinakamakapangyarihang panlaban. Sa wakas ay pinatatag ni Haring Shira ang kanyang katawan, ngunit naging pangit ang kanyang mukha. Napanood niya ang battle video ni Yuanan Yahui. Mula sa video, tila wala lang ang kalaban na ito, umaasa lang sa kapangyarihan ng Hercules Ape Martial Spirit. Ang kapangyarihan ay nanalo ng sunod-sunod na tagumpay. Wala itong ipinakitang kakaiba. Ngayon, pagkatapos talagang magkalaban ang dalawang panig, alam niya kung gaano siya mali, at ang lakas ng kalaban sa kanyang harapan ay higit na lumampas sa kanyang paghatol. Dalawang banggaan lang, ang lakas na ipinakita ng kabilang partido ay hindi sa ilalim niya. Ang lahat ng paghamak ay nawala sa sandaling ito, si Haring Shira ay kumislap muli, isang pares ng mga pakpak ng dugo ang nakalatag sa kanyang likuran, at ang pangalawang singsing ng espiritu ay kuminang, na tinakpan siya ng isang layer ng parang kidlat na liwanag. Nanginginig ang kanyang katawan, narating niya ang gilid ni Yuanan Yahui. Biglang naglabas ng kuko, isang madugong anino ng kuko ang dumating sa gilid ni Yuanan Yahui. Hindi siya huminto, bahagyang nag-vibrate ang pakpak ng dugo sa kanyang likod, at nag-transform na siya sa kabilang side, at naglabas siya ng isa pang kuko. Tulad ng sariling kakayahan ng kaluluwa ni Yuanan Yahui, mayroon din siyang sariling kakayahan sa kaluluwa, at pinangalanan niya ang kanyang kakayahan sa kaluluwa na Lightning Shear Claw. Batay sa Blood Lion Claw ng unang kakayahan ng kaluluwa at sa kidlat na pag-aari ng pangalawang kakayahan ng kaluluwa, kasama ang malakas na cultivation base, ang malalakas na pag-atake ay patuloy na sumasabog sa panahon ng mabilis na paggalaw. Sa bilis ng nakakasakit na Spirit War Master, gamit ang kidlat na kuko na ito, natalo niya ang hindi mabilang na malalakas na kaaway. Oo naman, hindi nakasabay ni Yuanan Yahui ang bilis. Napakalaki ng Titan Great Ape, at hindi siya magaling sa bilis. Sa pagtapak sa anino ng multo, ilang beses niyang iniwasan ang pag-atake ni Haring Shira, ngunit medyo nahihiya na siya. Hindi sumuntok si Yuanan Yahui, ngunit mabilis na umiwas. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga gasgas sa armor ng labanan. Sobrang bilis ng kalaban. Bagamat pansamantalang nagtatanggol ang lakas ng pag-atake, maaari itong magpatuloy. Obvious naman. Hindi ito maganda para kay Yuanan Yahui. Si Haring Shira ay parang madugong kidlat, patuloy na umiikot sa kanyang paligid, nilalamon si Yuanan Yahui habang hinahanap ang kanyang nakamamatay na mga kapintasan. Hindi nag-alala si Haring Shira na maglalabas si Yuanan Yahui ng mas malalakas na kakayahan sa espiritu. Kung iyon ang kaso, sa halip, mas handang makita niya ang sitwasyon. Kung mas malakas ang mga kakayahan ng espiritu, mas malaki ang pagkonsumo, at walang taros na pinakawalan ang mga ito. Magdadala sa kanya ng higit pang mga pagkakataon. Malinaw na alam din ito ni Yuanan Yahui, kaya hindi na siya nagpakawalan ng higit pang mga espiritong kakayahan, habang umaasa sa mga ghost fan na haharapin ang isa't isa, habang pinapadikit ang kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Bagamat si Haring Shira ay puno ng uhaw sa dugo na mga sinag ng liwanag, napakatahimik niya sa oras na ito. Medyo napahiya si Yuanan Yahui, ngunit hindi talaga siya nagambala, at napakakalmang tumugon. Ang kalamangan na nakuha niya ay hindi gaanong halata tulad ng nakikita sa ibabaw. Ngunit hindi siya nagmamadali, hindi siya naniniwala na kaya itong harapin ni Yuanan Yahui ng ganoon katahimik palagi. Halatang beneficial sa kanya ang patuloy na pagkonsumo ng ganito. Kaya lang, ang una at pangalawang kakayahan ng espiritu ay patuloy na ginamit. Bagamat maganda ang depensa ng King Kong Titan ni Yuanan Yahui, halatang makakakonsumo ito ng higit pa. Biglang sumuray-suray si Yuanan Yahui, na nagpakita ng malaking depekto sa ilalim ng kanyang kilikili. Sa sandaling nagdilim ang mga mata ni Haring Shira, sisilakay na sana siya, ngunit nang ang kanyang mga kuko ng dugo ng leon ay nakaunat, huminto siya saglit at tumalon sa hangin. Hindi niya piniling atakihin ang kanyang kilikili, ngunit inatake pa rin niya ang ulo ni Yuanan Yahui. Naloko ako kapag gusto kong gamitin ang mga bahid. Hindi ganoon kadali iyon. Ngunit sa sandaling ito, si Yuanan Yahui, na pasuray-suray na palabas, ay pumalpak ng suntok. Tila nasa himpapawid ang pag-atake. Tama, ito ay hangin. Ang mga mata ni Haring Shira ay nanlamig sa isang iglap, dahil bigla niyang natuklasan na may nakakatakot na pagsipsip sa hangin sa paligid. Pinasabog ni Yuanan Yahui ang kanyang kanang kamao sa hangin, habang ang kanyang kaliwang kamay ay make a virtual press. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ng takot ang biglang sumabog mula sa kanya. Lumiwanag din ang kanyang pang-apat na spirit ring. Troll Titan. Ang ika-6 na singsing ng espiritu ay agad na lumiwanag. Naramdaman na lamang ni Haring Shira na sumasabog na ang kanyang anit. Kapag naabot niya ang antas ng Soul Sage, kung mayroong anumang panganib, makaramdam siya ng pananakot. Noon pa man ay naniniwala na siya sa kanyang instincts, at walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang ika-7 spirit ring, mabilis na nagbago ang kanyang katawan sa hangin, at kasabay ng pagsipsip niya, agad siyang naging isang kulay dugo na higanteng leon. Ito ang tunay na katawan ng dugong leon. Pagpasok sa estado ng tunay na katawan ni Yuan, ang lahat ng kanyang mga kakayahan sa opens iba at pagtatanggol ay madodoble. Bagamat hindi niya alam ang ginagawa ni Yuanan Yahui, may kumpiyansa siyang makalaya sa ilalim ng buong pagsabog ng kalaban. Ito ay isang malaking puyo ng tubig.
Sa pagkakataong ito kahit na ang mga manunood ay malinaw na itong nakikita. Ang puyo ng tubig ay ipinakita sa mapusyaw na dilaw, at ang pangunahing katawan ng puyo ng tubig ay ang buong talahanayan ng kompetisyon, mula sa mapusyaw na dilaw sa pinakalabas na periphery hanggang sa malalim na paligid ng katawan ni Yoanan Yahui. Ang dilaw, lahat ay namumulaklak kasabay ng pagsabog ng suntok. For more videos, please like, share and subscribe.